Pinakamalakas na hari. Credit to the author. 1571-77. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Oo, natalo ako. Ang mukha ng Heaven Lord ay naging malumanay habang ang kanyang isip ay bumagsak sa kanyang mga alaala. Noong unang panahon, ang Heaven's Legacy Race ay hindi sinasadyang pumasok sa mundong ito at nabilanggo sa loob nito, hindi nakaalis. Ang layunin ng Heaven's Legacy Race ay palaging umalis sa lugar na ito, ngunit mayroong dalawang solusyon sa pag-alis, na nagresulta sa isang schism. Ang Heaven-defying faction ay naghangad na mahanap ang pinakadakilang kapangyarihan ng mundong ito at dalhin ang lahat ng mga mapagkukunan ng mundo kapag sila ay umalis. Ang solusyon ng Sage faction ay ang mapayapang manirahan dito hanggang sa dumating ang tamang sandali. Ang dalawang paksayon ay hindi maituturing na mga kaaway. Maaari pa nga silang ituring na matandang magkaibigan. Ibang landas lang ang tinahak nila para makamit ang iisang layunin. Ang Heaven Lord ay palaging naniniwala na ang kanyang solusyon ay ang tama, at maaari niyang pangunahan ang Heaven's Legacy Race palabas sa lugar na ito. Ngunit sa huli, nabigo siya. Francis, hayaan mo siyang mabuhay, biglang sabi ni Chanwo. Ano? Natigilan ang Heaven Lord. Hindi niya inaasahan na hihingi ng awa si Chanwo para sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay parehong mga henyo ng Heaven's Legacy Race na minsan ay nagbahagi ng isang napakalapit na relasyon. Sadyang magkaiba sila ng mga ideya, kaya sila ay gumawa ng kanilang sariling paraan upang patunayan ang kanilang sariling mga ideya. Walang sinabi si Francis. Hindi mapapatawad ang pag-uugali ng Panginoong Langit. Ang labanan ng dalawang pseudo-ancestral eyes ay nagdulot ng pagkawasak sa ancient desolate realm of gods, at maging ang panlabas na sukat ay naapektuhan. Bukod pa riyan, ang spatial na tela ng fan universe ay puno ng mga butas at malubhang na pinsala. Ang bilang ng mga namatay mula sa digmaang ito ay hindi mabilang. Francis, ang iyong mata ay marahil ang isa pang ancestral eye. Kung makukuha mo ang kapangyarihan ng Heavenly Dao Ancestral Eye, ang mundong ito ay maliligtas pa rin. Nagpatuloy si Chanwo. Ang Heavenly Dao Ancestral Eye at ang mata ni Francis ay malinaw na hindi pareho, kaya tiwala si Chanwo na ang mga ito ay dalawang ganap na magkaibang Ancestral Eyes. Ang dalawang Ancestral Eyes ay may magkaibang kakayahan, ngunit pareho silang walang kapantay at lumalaban sa langit. Kung ang mata ni Francis ay nagmature sa antas ng Ancestral Eye, marahil ay maaari niyang ayusin ang ancient desolate realm of gods. At ang Heavenly Dao Pseudo-Ancestral Eye ng Heaven Lord ay mayroon ding kapangyarihan ng Samsara God Eye, upang ang mga namatay sa labanan ay maaaring mabuhay muli. Fine, I agree. I'll spare his life. Just treat it as me returning your favor. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pag-iisip, pumayag si Francis. Nakilala ni Chanwo si Francis sa Azure Flower Continent at tinulungan siya ng maraming beses. Kung wala siya, si Francis ay hindi na umabot sa puntong ito. Kaya, nagpa siya siyang sumang-ayon sa kahilingan ni Chanwo sa pagkakataong ito. Ano? Ang Heaven Lord ay natigilan muli. Pumayag si Francis. Susubukan kong palabasin ang iyong mga tao sa lugar na ito, dagdag ni Francis. Pumayag siya sa kahilingan ni Chanwo, ngunit gusto rin niyang matupad ang isa pa nilang hiling. Sa mga alaala ng Dream Ancestral Eye, ang Dream Ancestral Eye at ang Heavenly Dao Ancestral Eye ay ang dalawang pinakamataas na kapangyarihan ng fan universe. Eksaktong pagkakaroon ng dalawang ito ang nagbigay daan sa fan universe na patuloy na gumana. Kapag ang mga mata ni Francis ay ganap na namulat sa antas ng Ancestral Eye at nakuha niya ang Heavenly Dao na enerhiya, maaaring may padala niya ang Heaven's Legacy Race palabas ng universo na ito. Maraming salamat. Napangiti si Chanwo. Kung magagawa ito ni Francis, nangangahulugan ito na tama ang paraan ng Sage faction, at sila ang mangguna sa Heaven's Legacy Race palabas ng fan universe. Siyempre, hindi na ito mahalaga. Francis, nanalo ka. Masasabi mo ba kung saan nanggaling ang Ancestral Eye mo? Huminahon ng Heaven Lord, at isang matalim na liwanag ang kumikinang sa kanyang mga mata. Ang Heaven's Legacy Race ay isang lahi na pinahahalagahan ng kaalaman, at nagkaroon sila ng matinding pagnanais na malaman ang tungkol sa hindi alam. Nalaman ko rin ang tungkol dyan.
Huminga ng malalim si Francis. Ang pagmulat ng kanyang mata ay hindi lamang nagmula sa napakalaking kapangyarihan, kundi pati na rin ng maraming katotohanan na hindi alam ng iba. Noong unang nilikha ang Fan Universe, mayroon lamang isang kontinente na tinatawag na Desolate Continent. Maraming makapangyarihang pag-iral at uri ng hayop ang naninirahan sa kontinenteng ito, makapangyarihang mga lahi na hindi kasama sa 10,000 sinaunang lahi. Ngunit ang numero 1 ay ang sinaunang lahi, na nangingibabaw sa kontinente. Kung bakit napakakapangyarihan ng sinaunang lahi, ang mga ordinaryong tao ay naniniwala na ito ay dahil ang kanilang kadugo ay sadyang walang kapare sa kapangyarihan. Sa totoo lang, sa loob ng sinaunang lahi ay naninirahan ang dalawang sinaunang ancestral gods na hindi alam ng iba. Ang dalawang ancestral god na ito ay ang mga avatar ng Heavenly Dao Ancestral Eye at ng Dream Ancestral Eye. Kinokontrol nila ang kabuuan ng Fan Universe. Sila ang mga hari ng mga Diyos. Ngunit hindi kayang hawakan ng isang bundok ang dalawang tigre, at ang pagkakaroon ng dalawang ancient ancestral gods ay naging sanhi ng pagkawatak-watek ng sinaunang lahi. Habang nabubuo ang mga pag-aaway, sa wakas ay sumabog sila sa digmaang Diyos Diablo. Ang lahat ng lahi ng Desolate Continent ay nakibahagi sa digmaang ito, at sa huli, maging ang dalawang sinaunang ancestral gods ay kumilos. Ngunit ang dalawang sinaunang ancestral gods ay masyadong makapangyarihan. Ang Desolate Continent ay nabasag sa mga butil ng alikabok, at ang Fan Universe mismo ay napilitang palawakin. Walang nakakaalam tungkol sa nakakatakot na labanan sa pagitan ng dalawang ancient ancestral gods. Ang mga alaala lamang sa loob ng Dream Ancestral ay ang nagsabi kay Francis kung gaano kakilakilabot ang labanang ito. Ang labanang ito ay nagpawi sa Desolate Continent. Kung ikukumpara, ang pinsalang ginawa ng labanan sa pagitan ni Francis at ng Heaven Lord ay medyo maliit. Sa huli, dahil sa magkatulad na lakas ang Ancestral Ancient Gods, pareho silang namatay. Ang Ancestral Eye ng Heavenly Dao Ancestral God ay nahahati sa 8 ang 8 Great God Eyes. Nanatiling kumpleto ang mata ng Dream Ancestral God at nahulog sa isang butil ng alikabok. Ang butil ng alikabok na ito ay ang Azure Flower Continent. Kaya ang mundong ito ay may dalawang ancestral eyes. Ngumiti ang Heaven Lord. Sinagot ang bugtong na nagdulot sa kanya ng pagkalito. Bakit nahati sa 8 ang Heavenly Dao Ancestral Eye? Maaaring sabihin ng isa na ito ay gawa ng Dream Ancestral Eye. Bakit napakalaki ng pag-unlad ng kanyang plano na pagsamahin ang Heavenly Dao God ay pagkatapos niyang makuha ang dugo ni Francis? Dahil si Francis ay may Dream Ancestral Eye, at ang Dream Ancestral Eye ay naglagay ng enerhiya ng Ancestral Eye sa katawan ni Francis. Ibigay mo, ang Heavenly Dao Energy. Iniabot ni Francis ang isang kamay. Tumango ang Heaven Lord at nagsimulang makipagtulungan. Gusto niyang makuha ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mundong ito at lahat ng mahahalagang bagay nito bago umalis, ngunit ang pangunahing layunin niya ay ang lisanin lamang ang mundong ito. Nabigo siya, kaya kung ang Diyos ng mundong ito ay handang patawarin ang kanyang mga pagkakamali, wala siyang masasabi at maaari lamang makipagtulungan. Thwish. Ang kulay abong puting mga daloy ng liwanag ay lumipad palabas sa noo ng Heaven Lord at pumasok sa kamay ni Francis, na dumaloy sa kanyang katawan. Ang kanyang kaliwang mata ay ang Dream Ancestral Eye. Kung ang pinakamataas na kapangyarihang ito ay umiral kasama ng isa pang katulad na pag-iral, hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Kaya, inimbak ni Francis ang enerhiya ng Heavenly Dao sa kanyang kanang mata. Unti-unti, nagsimulang magbago ang kanang mata ni Francis, naging kulay abo-puti at walang emosyon. Ang pasulyap lang dito ay magdudulot ng takot sa puso. Sa kabilang banda, ang kaliwang mata ni Francis ay nakakasilaw at napakarilag, na nagtanim sa iba ng pagnanais na makalapit. Ilang sandali pa, nawala ang mata sa gitna ng noo ng Heaven Lord. Kasabay nito, sa ibang lugar sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang space-time, death, divine punishment, at myriad forms gods ay nakatayo sa kawalan. Sino lang nanalo? Ang banal na parusa ng Diyos ay may matinding ekspresyon. Ang labanan sa pagitan ni Francis at ng Heaven Lord ay nagpanginag sa Ancient Desolate Realm of Gods at sa lahat ng Fan Universe. Ang Ancient Desolate Realm of Gods ay nasa kalagitnaan ng pagguho, ang mga piraso nito ay nakakalat sa paligid, ngunit ang panginginig ay biglang tumigil. Nangangahulugan ito na tapos na ang labanan.
Ang mga god ay deities at lahat ng iba pang mga gods of the ancient desolate realm of gods ay sumilip sa magulong kawalan, gustong malaman kung sino ang nanalo. Sa sandaling ito, nagpadala ng salita ang destiny god ay na si Quincy. Ang apat na god ay deity sa wakas ay nakahinga ng maluwag at nakahinga. Kumalat ang balitang ito sa kaharian, natalo ang heaven-defying faction. Sa kabilang dulo, nawala ng Heaven Lord ang lahat ng kanyang heavenly Tao energy. Si Francis ay nakatayo sa kawalan, ang lakas na ipinalabas niya ay nakakatakot kaya ang iba ay likas na gustong umatras. Ang Heavenly Tao Energy at Dream Energy ay parehong enerhiya na higit pa sa enerhiya ng sinumang Diyos sa Fan Universe, at ang dalawang enerhiyang ito ay maaaring magkaisa sa isa't isa. Ang relasyong ito sa isa't isa ay naging dahilan upang lumakas ang dalawang mata, at ang kapangyarihang pinalabas ni Francis ay naging sanhi ng pagyanig muli ng Ancient Desolate Realm of Gods. Bumalik tayo sa ngayon. Masyadong malakas ang kapangyarihang ito. Si Chanwo at ang Heaven Lord ay bumalik sa puting barkong pandigma. Ang dalawang pinakamataas na enerhiya na ito ay masyadong malakas. Malamang na kailangan ni Francis ng ilang oras bago niya ganap na makontrol ang mga ito. Walang dapat problema. Ungol ni Chanwo. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkabalisa. Ang pinagmulan ng pagkabalisa na ito ay ang alamat na iyon, kapag nagbukas ang kataas-taasang ancestral eye, lahat ng bagay sa mundo ay mawawala. Ngunit ngayon na naisip niya ito ay imposible. Pagkatapos ng lahat, dalawang ancient ancestral gods ang umiral sa malayong nakaraan ng Fan Universe. Feng! Matalim na tinitigan ni Quincy si Francis bago sumunod sa barkong pandigma. Napakalakas ng enerhiya. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata at naramdaman ang walang hangganang enerhiya sa loob niya. Ang Dream Ancestral Eye, sa partikular, ay mabilis na nagising, at ito ay umabot na sa hindi maisip na antas. Biglang naramdaman ni Francis na ang Heavenly Tao Pseudo Ancestral Eye ay tumigil sa paglaki sa kapangyarihan. Siyempre, dahil sa pagpapasigla ng Dream Ancestral Eye, ang Heavenly Tao Pseudo Ancestral Eye ay naging mas malakas kaysa sa Heaven Lord. Sa kapangyarihang ito, tiyak na matutulungan ko ang Heaven's Legacy Race na umalis sa lugar na ito. Ngumiti si Francis nang imulat niya ang kanyang mga mata. Biglang. Brerum. Ang mundo sa harap ng mga mata ni Francis ay nanginig, isang hindi mailarawang mapanganib na enerhiya na bumabalot sa bawat pulgada ng espasyo. Nagsimulang gumuho ang lahat. Habang inilalahad niya ang kanyang divine sense, higit sa kalahati ng Ancient Desolate Realm of Gods ang lumitaw sa kanyang isipan. Gayunpaman, ang buong Ancient Desolate Realm of Gods ay gumuho at naglalaho. Ang espasyo ay napunit at ang lahat ay nabubure. Ang sansinukob mismo ay nasa gitna ng pagkawasak. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay agad na pinatay. Kahit na ang mga hari ng Diyos o mga Diyos ay hindi nakaligtas. Quincy. Biglang tumawag si Francis. Ang puting barkong pandigma ay nilamon din sa pagkawasak. Sa huling sandali, inilabas pa ni Quincy ang Fanlun Ancient Sound Palace, ang pinakamataas na ancestral artifact ng Destiny God ay, ngunit maging ang ancestral artifact ay napawi. Hindi. Anong nangyayari? Ang mukha ni Francis ay nanlamig sa gulat at ang takot ay nagsimulang humawak sa kanyang puso. Ilang sandali pa, nawasak ang buong mundo. Ang sinaunang Desolate Realm of Gods ay nawala. Ang mga panlabas na sukat ay naglaho na rin. Wala na ang lahat, si Francis lang ang naiwan. Ito ba ang pagkakamali ko? Nakatayo si Francis. Naalala niya ngayon ang alamat. Ang kumpletong paggising ba ng kanyang Dream Ancestral ay ang humantong sa pagkawasak ng buong mundo. Ang mundong ito ay ngayon ay isang magulong walang laman na winasak ng mga mapanirang bagyo at puno ng mapanganib at nakakatakot na enerhiya. Si Francis ay nalulumbay, nalungkot at naalarma. May tao pa ba dito? Isang matanda at pabulong-bulong na boses ang nagsalita, ngunit ito ay tunog ng malakas at malinaw kay Francis. 1572. Sino nandyan? Ang nalulungkot na si Francis ay nanginginig sa pagkabigla, at parang nakakakita siya ng liwanag sa kadiliman. Sa madilim at walang laman na mundong ito na walang buhay, saan nanggaling ang boses na iyon? Nararamdaman na lang niya ang walang katapusang fog ng magulong enerhiya sa paligid niya.
Ang mga kulay at lakas ay tila walang kabuluhan sa lugar na ito. Naghalo ang oras at espasyo sa isang kumpletong gulo, at nahirapan siyang makahanap ng reference point. Ito ba ang primal chaos na sinabi ng mga alamat na umiral na bago ang paglikha ng mundo? Sino nandyan? Yan ang tanong na dapat kong itanong. Ang bamulong na boses ay naglalaman ng katamarin ng isang taong bagong gising, ngunit naglalaman din ito ng isang primordial at sinaunang enerhiya. Imposibleng maunawaan ang lalim ng enerhiya na ito. Tila ito ay naglalaman ng lahat, ngunit ito rin ay tila isang napakalalim na kawalan. Bukod doon, nakita ng kanyang dream ancestral ay na medyo pamilyar ang enerhiyang ito. Whoosh! Whoosh! Ang enerhiyang ito ay nagdulot ng paglitaw ng mga ripple sa lugar ng primal chaos malapit sa Francis. Anong uri ng pag-iral ito? Natigilan si Francis. Kahit na sa kanyang dalawang ancestral eyes, hindi pa rin niya maarak ang tunay na kapangyarihan ng pag-iral na ito. Biglang bumuhos ang mga agos ng magulong enerhiya sa paligid niya. Sa katahimikan, lumitaw ang ilang uri ng nasirang mukha, na napakalawak na tila walang hangganan, sa ethereal na manipis na ulap. Simpleng outline lang ng mukha na ito ang makikita, pero parang langit ng mundo, at nakaramdam ng kaunting pressure si Francis. Ito ay... Ang mga ancestral eyes ni Francis ay sabay-sabay na pumiglas, at ang pakiramdam ng pagiging pamilyar na iyon ay lumakas at lumakas. Ang pakiramdam na ito ay tulad ng isang ulila na sa wakas ay nakilala ang kanilang kapanganakan na ina. Nasa katawan mo talaga ang pinagmumula ng enerhiya ko. Ang malawak at ethereal na mukha ay tila nabigla, at tumitig ito sa ancestral eyes ni Francis. Makalipas ang mahabang panahon, napabuntong hininga ang may-ari ng mukha na ito. Nahulog siya sa mahabang katahimikan, tila may naalala. Pagkaraan ng mahabang panahon. Senior, sino ka? Hindi maiwasang magtanong ni Francis. Ano ang nangyari upang mawala ang fan universe? Ito ay naglaho. Ang lahat ay naglaho. Ang fan universe, ang realm of gods. Ang continent zone. Ang Asher Flower continent. Lahat ng alam niya ay nawala na lang. Ama, ina, Quincy, Angelica. Sa primordial at magulong espasyong ito, nakaramdam si Francis ng matinding kalungkutan at kalungkutan. Kailangan niya ng sagot. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nagsalita ang mukha. Naiintindihan ko. Tinitigan ni Francis ang kanyang ancestral eye sa napakalaking mukha. Hindi ko akalain na madyay gising pa ako. Ungol ng napakalaking mukha. Bagamat hindi malinaw na maaninag ni Francis ang kanyang ekspresyon, natitiyak niyang hindi ito galit sa kanya. Sa mga mata niyang iyon, naramdaman niya ang masalimuot na halo ng emosyon. Ako ay nagmula sa Brahma Great World, nawasak maraming edad na ang nakalipas. Ang pangalan ko ay Fangu. Anak, ano ang iyong pangalan? Ang mukha ay muling nakatuon kay Francis at ngumiti. Ang junior na ito ay si Francis, at nagmula ako sa fan universe na nawala lang, sagot ni Francis. Dapat ay labis kang nagagalit at nalulumbay sa iyong sitwasyon ngayon. Tila naintindihan ni Fangu ang lahat at mukhang kalmado at matalino. Senior, turuan mo ako. Pinigilan ni Francis ang kanyang pagkainip. Walang natira sa fan universe. Naglaho ang lahat, naiwan lamang ang kanyang sarili. Hindi. Parang may isa. Gayunpaman, nalilito at walang laman si Francis. Kung gayon ang isang ito ay magsisimula sa simula. Ang pangalan ko ay Fangu, at sa primal chaos na eroplanong ito, ako ay isang creator level na pag-iral. Sa isang hindi pa naganap na labanan laban sa isang pag-iral ng parehong antas, napatay ko ang aking kalaban, ngunit ako ay namatay din. Mula sa mga unang salitang binigkas ni Fangu, naramdaman ni Francis na may kakaiba. Antas ng tagalikha. Hindi pa niya narinig ang ganitong antas noon. Lahat ng bagay na umiral sa fan universe mo ay isang bagay na naisip ko. Ang mga ancestral gods na namatay sa fan universe mo ay ituring na world level expert sa primal chaos plane na ito, dahan-daang nagsalita ang ethereal na mukha. Mga ninuno na Diyos. World level sila. Paano ang mga hari ng Diyos at mga Diyos? Lalong nabigla si Francis. Ang isang Diyos ay halos nasa kalahating mundo na antas.
Ang isang dalubhasa sa antas ng mundo ay isang walang talo na pag-iral sa isang dakilang mundo, kayang pamahalaan ang lahat ng bagay, at kaya nilang lampasan ang dakilang mundo upang lampasan ang primal chaos na eroplano. At higit sa antas ng mundo ay ang antas ng tagapaglikha. Madalas silang may kakayahang magtatag ng mga bagong mundo at lumikha ng lahat ng bagay, sagot ng mukha sa mga tanong ni Francis. Ang pinakamakapangyarihang mga eksperto ng Realm of Gods, ang mga Diyos, ay nasa kalahating world level lang. At ang mga ancestral god na kasangkot sa sinaunang digmaang iyon ay halos nasa antas ng mundo. At ang mukha na ito ay minsan sa mas mataas na antas ng Creator. Gaano kakilakilabot ang labanan sa pagitan ng mga Creator? Pagkatapos ng lahat, ang labanan ng pseudo-ancestral eyes ay iniwan na ang mundo sa pagkasira, habang ang isang labanan sa pagitan ng mga dalubhasa sa antas ng mundo ay esensyal na napawi ang dakilang mundo na ang Fan Universe. At ang labanang ito ay karaniwang pumatay kay Fangu, na naiwan lamang ang natitirang kalooban at ang kanyang origin energy. Kung gayon, ano ang nangyari sa Fan Universe? Malabong alam ni Francis ang sagot. Ito ay konektado sa alamat ng ancestral eye. Habang nabubuhay pa ako, kahit na ako ay ipinanganak sa Great Dao ng Primal Chaos, nagpasya akong mag-alab ng isang bagong landas at itinatag ang Great Dao of Dream. Ang pinagmulan ng pangarap na nanatili ay napaka-espesyal. Ito ay may kakayahan na, iyon ang panaginip sa katotohanan, at isang pangarap na likhain ang lahat ng bagay. Nahigitin nito ang kapangyarihan ng isang ordinaryong mailalang. Baka sa boses ng mukha ang pagmamalaki. Dream Origin. Iyan ba ang Dream Ancestral Eye ko? Nag-isip si Francis. Ang paggawa ng mga pangarap sa realidad ay ang sukdulang ideal ng illusion daw gawing totoo ang ilusyon. Ang kanyang kakayahan sa realization ay isang maliit na pagpapakita lamang ng kakayahang ito. Ngunit ang Great Dao of Dream ni Fangu ay maaaring lumikha ng lahat mula sa isang panaginip at higit na nalampasan ang kapangyarihan ng iba pang mga creator. Noong ako ay namatay, ang mga labi ng aking Dream Origin, na nawala ng isang master, ay walang kamalay-malay na lumikha ng isang mundo upang ibalik ako. Sa pamamagitan ng paglikha ng isang panaginip, sinubukan nitong mabawi ang aking Yuan Chi. Huminto ang mukha at tumingin kay Francis. Ang paglikha ng isang panaginip. Sinasabi mo ba na ito ay kung paano nilikha ang Fan Universe? Napabulala si Francis. Nangangahulugan ito na ang buong Fan Universe ay isa lamang panaginip na nilikha ng natitirang kapangyarihan ng lumikha na ito pagkatapos ng kanyang kamatayan. Kung ito talaga ang nangyari. Kung gayon totoo ba ang nangyari sa panaginip na ito, o peke ba ito? Kung ito ay peke, ano nga ba si Francis? Kung totoo ang lahat, saan naglaho ang Fan Universe at lahat ng kakilala ni Francis? Oo, panaginip iyon. Ang mga salita ng ethereal na mukha ay nagpapatunay sa teorya ni Francis. 1573. Oo, panaginip iyon. Ang mga salita ng ethereal na mukha ay naging sanhi ng paglubog ng puso ni Francis. Matagal na niyang napagtanto ito, ngunit nakita niyang imposibleng tanggapin ang gayong katotohanan. Ngunit kung ang buong Fan Universe ay isang panaginip, ano siya? Bakit hindi siya nawala tulad ng iba? Bakit nag-exist pa siya? Kung bakit ka pa nabubuhay, iyon ay dahil namana mo ang pinagmumula ng enerhiya ko, Fangu. Tuloy ang mukha. Mas gugustuhin kung hindi magkaroon ng ganitong enerhiya. Ang mukha ni Francis ay nabaluktot sa kalungkutan, at siya ay ganap na nanlumo at nalulungkot. Sa sandaling ito, alam na niya ngayon ang katotohanan. Kung ang kanyang Dream Ancestral ay hindi pa ganap na nagising, ang pangarap na mundo ay patuloy na umiral, ngunit nang magising ang Ancestral Eye, nawala ang mundo. At nawala kasama nito ang mga taong kinalakihan ni Francis, ang kanyang mga pinakamalapit na kaibigan at manliligaw. Lahat ng pamilyar sa kanya ay nawala. Ang mundong iyon ay walang iba kundi isang bagay na nilikha gamit ang ating lakas. Kung mamanahin mo ang lakas na ito, ikaw ang magiging ninuno ng mga pangarap. Para sa mundong iyon, ikaw ang magiging hari ng mga Diyos, na magdadala ng kaligtasan sa lahat. Alam ni Fangu kung ano ang iniisip ni Francis, at ngumiti siya. Ano ang dapat kong gawin?
Tuwang-tuwa si Francis, at agad siyang nagtanong, hinawakan ang pag-asang iyon tulad ng isang taong nalulunod na inaabot ang isang lubad. Napabuntong hininga si Fangu. Hanggat minana mo ang aking natitirang kalooban at lahat ng iba pa, matututo ka kung paano ito gagawin. Nagulat si Francis. Kung mamanahin niya ang lahat ng natitira kay Fangu, mawawala si Fangu. Handa bang tulungan siya ng natitirang kalooban ni Fangu? Nakatulog ako kung sino ang nakakaalam kung gaano katagal, at kahit nagising na ako, wala pa ring pag-asa na mabuo muli ang aking sarili. Bukod dito, ang wakas ay maaaring isang bagong simula. Kung payag ka, ipagkakatiwala ko ang lahat sa iyo. Dahan daw ang sabi ni Fangu. Para sa kanya, ang paggising na ito ay isang hindi inaasahang sorpresa. Ang buong fan universe ay isang pagpapakita lamang ng mga huling bakas ng kanyang kapangyarihan. Si Francis ay miyembro ng fan universe at minana ang kanyang dream origin. Mula sa isang tiyak na pananaw, si Francis ay isang bagong panganak na Fangu ang pagpapatuloy ni Fangu. Senior, salamat sa tulong mo. Ikinulong ni Francis ang kanyang kamao sa kanyang kamay at binibigkas ang kanyang pasasalamat. Kung kaya niyang iligtas ang lahat, handa siyang gawin ang lahat. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Fangu. Ang kanyang natitirang kalooban ay malapit nang maabot ang wakas nito at pumasok sa isang bagong simula. Whoosh! Ang malawak na ethereal na mukha ay naging umaambon na lumipad sa mga mata ni Francis. Karamihan sa ambon ay sumanib sa Dream Ancestral Eye. Ang Dream Origin ay ang pangunahing lakas na ginamit ni Fangu upang maabot ang antas ng tagapaglikha. Ito ay isang madilim at malabo na mundo. Ang lahat ay nagulo at nalilito dito, at ni oras o espasyo ay tila walang umiiral. Sa isang tiyak na sulok ng eroplanong ito ng Primal Chaos, isang kabataan ang nakatayong parang estatwa ng bato na tumagal sa walang katapusang mga panahon. Pagkaraan ng napakahabang panahon, binuksan ng binata ang kanyang mga mata. Siya ay walang lakas, tila isang ordinaryong tao, ngunit hindi rin siya nasaktan sa kabila ng naninirahan sa eroplanong ito ng Primal Chaos. Sa isang tiyak na sandali, ang liwanag ng pangunawa ay lumitaw sa mga mata ng kabataan. Namana niya ang lahat ng dating kay Fangu. Maaari siyang tawaging Francis, ngunit maaari rin siyang tawaging pagpapatuloy ng Fangu pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pagkatapos ng daan-daang milyong taon sa panahon ng fan universe, sa wakas ay nabawi na niya ang karamihan ng kapangyarihan sa antas ng tagapaglikha. Gayunpaman, kahit na minana ni Francis ang lahat ng kay Fangu, ang naramdaman niyang pinakamahalaga ay ang fan universe pa rin. Ibalik ang sirang salamin, baguhin ang pangarap, hayaan ang pangarap na lumikha ng universo. Habang bumubulong-bulong si Francis, ang kanyang kaliwang mata ay sumabog ng walang hangganang panaginip na liwanag. Samantala, kumislap ang kanang mata niya ng malamig at kulay abong puting liwanag bago muling pumikit. Swish! Nagsimulang mabuo ang isang malawak na dimensyon ng pangarap. Isang kumpletong universo ang lumitaw sa loob ng dream dimension na ito, at ang espasyo sa loob ay namumula na parang mga unang nilalang na bumangon mula sa Primal Chaos. Unti-unti, ang mga larawang ito ay nagkaroon ng anyo ng buong mundo bago ito nawasak. Bumalik. Ang dalawang ancestral eyes ni Francis ay lumundag ng tila walang katapusang origin energy. Ang Dream Ancestral Eye ay ang pundasyon ng kapangyarihan sa antas ng tagapaglikha ni Fangu. Ang Heavenly Daw Ancestral Eye ay kumakatawan sa pagkaunawa ni Fangu sa Great Daw ng Primal Chaos at sa kanyang kakayahang gamitin ang Dream Origin. Gamit ang dalawang origin energies na ito, maaaring malumpasan ni Francis ang agwat sa pagitan ng ilusyon at katotohanan. Pagkaraan ng ilang sandali, idinilat ni Francis ang kanyang mga mata. Ang buong mundo ay nagbago. Ang nakita niya ay ito, ang ancient desolate realm of gods ay sira-sira, maraming sibilisasyon ang nawasak at hindi mabilang na buhay ang nawala sa kaguluhan. Ngunit para kay Francis, ang tanawing ito ay hindi kapani-paniwalang kapana-panabik. Sa di kalayuan, sa papaalis na puting barkong pandigma, si Chanwo, ang Heaven Lord, at si Quincy ay nalilito, naninigas ang kanilang mga katawan. Ang lahat ng hindi mabilang na buhay na nilalang ng fan universe ay naging matigas.
Para sa ilang kadahilanan, naramdaman nila na parang malapit lang sila sa kamatayan. Ngayon, kailangan ko lang ayusin ang mundo. Muling ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata. Sa loob ng fan universe, ang mga lupain ay nagsimulang magsama-sama habang ang mga puwang sa kalawakan ay nagsimulang ayusin ang kanilang mga sarili. Ang paningin ng mundo na nagbabago at nagkukumpuni sa sarili ay naging dahilan upang ang lahat ay napabuntong hininga sa pagtataka. Ito ay walang kulang sa isang himala. Isang alingaw ang nagsimulang kumalat na ang kataas-taasang Diyos ng mundong ito ay nagising at nagligtas sa kanilang lahat. Hindi lamang iyon, maging ang mga nahulog na Diyos ang Diyos ng buhay, Diyos na samsara, at Diyos ng pagkawasak ay muling nabuhay. Ang 8 Great God Eyes ay kumakatawan sa mga patakaran ng Heavenly Tao at magagawang patatagin ang fan universe, bulong ni Francis. Matapos manahin ang kalooban ni Fangu, nagkaroon siya ng ganap na bagong pag-unawa sa dakilang Tao at sa kalikasan ng enerhiya. Sa lihim na base ng Sage Faction, sa itaas na palapag ng 6 na panig na tore. Francis, maaari mo ba kaming paalisin sa ilusyon na mundong ito? Excited na sabi ng Heaven Lord. Kaya ko. Ngunit ang may kumpletong bloodline ng Heaven's Legacy race lang ang maaaring umalis, mahinahon at may kumpiyansang sagot ni Francis. Isang ilusyon na mundo. Maaaring tawagin ito ng isa. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pinaghalong kadiliman at liwanag, totoo at peke. Sa mga mundong iyon na lumitaw sa eroplano ng Primal Chaos, sila ang tunay habang ang lahat ng nasa fan universe ay peke, ngunit sa fan universe, ito ang tunay habang ang lahat ng buhay na nilalang ng Primal Chaos na eroplano ay parang panaginip. Para silang magkasalungat na dimensyon. Para sa magkabilang panig, ang kabilang panig ay peke, at sila lamang ang maituturing na totoo. Siyempre, kung ang ilusyon ng isang panig ay tumakbo sa tunay na mundo sa kabilang panig, maaari silang mabilis na mawala, maliban kung sila ay katulad ni Francis, na ang ninuno ng mga pangarap at maaaring malampasan ang ilusyon at katotohanan. Ang Heaven's Legacy race ay isang lahi mula sa kabila ng universo na ito, kaya maaari silang ituring na exception. Gayunpaman, kung may mga miyembro ng Heaven's Legacy race na isinilang sa mundong ito pagkatapos at hindi ganap na nagmana ng Heaven's Legacy race na bloodline, maaaring hindi sila makaalis. Ang mga pinuno ng Heaven-defying faction at Sage faction ay tumango at nagsimulang mag-isip. Pareho silang walang alinlangan na nagtataglay ng kumpletong mga bloodline ng Heaven's Legacy race, ngunit marami sa iba pang miyembro ng kanilang lahi ay hindi. Francis, give us some time. Sabay na sabi ng dalawa. Sa continent zone, biglang bumaba ang isang lalaki at dalawang babae. Ang lalaki ay walang katulad na gwapo at naglalabas ng transcendent na aura habang ang dalawang babae ay parang mga engkanto sa langit. Ang sino mang makakakita sa kanila ay magyayelo ng ilang sandali. Bumalik ako sa lugar na ito. Humajejek si Angelica habang ang kanyang magagandang mata ay nakatingin sa malayo, tinitingnan ng lahat ng pamilyar na tanawin. Tara na. Hindi ang lugar na ito ang destinasyon natin, sabi ni Francis. Para saan? Tanong ni Angelica. Akin na kayong dalawa ngayon, kaya hindi ba dapat puntahan natin ang mga magulang ko? Si Francis ay nagbigay ng nakakalokong ngiti. Medyo nag-e-enjoy siya. Og. Inilibot ni Angelica ang kanyang mga mata kay Francis, namumula ang kanyang mukha. Humajejek si Quincy at walang sinabi, ngunit ang kanyang puso ay puno ng init. Sa bakuran ng Broken Moon Clan, sa isang liblib na lugar. Itay, nanay, bumalik ako. Isang pamilyar na boses ang nagmula sa gate. Nang makita ni Francis ang kanyang ama at ina, binago ni Francis ang kanyang mukha upang maipakita nito ang kanyang orihinal na anyo. Sa loob ng bahay, biglang natigilan ang isang matipunong nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang maamo at pinong babae. Francis, ikaw ba talaga? Agad na humakbang ang ina ni Francis, ang isang kamay ay nakahawak kay Francis habang ang isa naman ay hinahaplos ang kanyang mukha. Ito ang pinakamatagal na nawala si Francis sa bahay. Kahit na ito ay maikli para sa isang Diyos na tulad ni Francis, ito ay hindi kapani-paniwalang mahaba para sa kanyang mga magulang.
At ang dalawang babaeng ito. Ang ama ni Francis, si Tirso Hanford, ay nagulat sa mga batang babae na nasa gilid ni Francis. Ito si Angelica. Nabanggit ko na siya sa iyo dati. Ito si Quincy. Dahan daw ang nagsalita si Francis nang pumasok silang tatlo. Masayang ngumiti ang ina ni Francis. Matapos makinig saglit, naghanda siya ng pagkain. Ilang sandali pa ay nakahain na sa hapag ang masasarap na pagkain. Ang pamilya ay nakaupo sa paligid ng mesa, nag-uusap at kumakain, init, pagkakasundo, at kagalakan na pumupuno sa silid. Katulad nito, sina Francis, Quincy, at Angelica ay namuhay ng magkasama para sa isang spell. Makalipas ang 10 taon, umalis si Francis kasama ang dalawang babae. Sa espasyo ng Ancient Desolate Realm of Gods, lumutang ang isang kakaibang hugis na lumilipad na barko. Francis, salamat. Ipinahayag ni Chanwo ang kanyang pasasalamat kay Francis, ang kanyang mukha ay nagniningning sa tuwa. Francis, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Labis na interesado ang Heaven Lord sa kasalukuyang estado ni Francis. Si Francis ang pinakamalakas na eksperto sa mundong ito, na nakatataas sa lahat ng mga Diyos. Maaari siyang ituring na hari ng mga Diyos. Dapat mas matagal pa ako dito. Kapag nakapaghintay na ako ng matagal, mag-iisip ako ng paraan para dalhin sina Quincy at Angelica para makita ang tunay na mundo, nakangiting sabi ni Francis. Natitiyak ko na maaari kang pumunta sa labas ng mundo, ngunit sila. Bahagyang umiling ang Heaven Lord, medyo hindi kumbinsido. Para sa pisikal na mundo, lahat ng bagay sa mundong ito ay isang ilusyon na panaginip. Kapag ang mga nilalang na ipinanganak sa panaginip ay umalis sa panaginip, sila ay mawawala. Paano makakalabas sina Quincy at Angelica para makita ang daigdig sa kabila? Hey! Si Francis ay nagbigay ng isang misteryosong ngiti. Gamit ang dalawang dakilang Origins of Dream at Heavenly daw pati na rin ang mga alaala ni Fangu, siguradong makakahanap siya ng paraan. Francis, dapat tayong magpaalam. Si Chanwo ay mukhang malungkot habang winuwagayway ang kanyang kamay kina Francis, Quincy, at ang iba pa. Naunawaan na ni Francis ang sitwasyon ng Heaven's Legacy Race. Nawasak ang mundo kung saan naninirahan ang Heaven's Legacy Race. Isang dalubhasa sa antas ng mundo ang nagawang pangunahan ang karera palayo sa nawasak na mundo at papunta sa eroplano ng Primal Chaos, ngunit sa paglalakbay, isang sakuna ang naging dahilan upang magkalat ang karera. Isang grupo ang hindi sinasadyang nakapasok sa pangarap na mundo ni Fangu, at sa mundong ito ng panaginip, kahit isang dalubhasa sa antas ng mundo ay mahihirapang tumakas. Sige, ihahatid na kita. Matigas na sabi ni Francis. Bago sila umalis, ginamit niya ang kanyang kakayahan na gawing realidad ang panaginip para lumikha ng katawan ng Heaven Mending Race para kay Chanwo para madaanan niya ang Primal Chaos Plane. Bees. Nabaluktot ang espasyo habang unti-unting nabuo ang isang madilim na daanan. Si Chanwo, ang Heaven Lord, at ang isang bahagi ng Heaven's Legacy Race ay sumakay sa kanilang espesyal na lumilipad na barko at naglaho sa daanan. Brother Francis, kailan tayo pupunta para makita ang mundo sa kabilang panig? Si Angelica ay nagbigay ng pilyong tumawa, ang kanyang napakarilag na mga mata ay puno ng kuryosidad. Sa gilid, si Quincy ay may hitsura din ng pananabik. Hindi na magtatagal. Ngumiti si Francis habang niyakap niya ang dalawang babae. Matagal na siyang nakabuo ng plano na lakbayin ang daigdig. 1574. Noon pa man ay may isang alamat sa Fan Universe, kapag ang 8 Great God Eyes ay pinagsama-sama, maaari nilang ipatawag ang pinakamataas na Ancestral Eye, at kapag nabuksan ang Ancestral Eye, lahat ng bagay sa mundo ay mawawala. Ngunit unti-unti, nakalimutan ang alamat na ito, at nagsimulang kumalat ang isang bagong alamat sa Ancient Desolate Realm of Gods, ang Fan Universe ay tahanan ng isang hari ng mga Diyos. Kahit anong sakuna ang naranasan ng Fan Universe, tiyak na ililigtas sila ng hari ng mga Diyos. 100 taon na ang lumipas mula noong ang huling kalamidad ay bumaba sa Desolate Realm. Ang Fan Universe ay mas matatag na ngayon, at ang digmaan ay nagresulta sa mga sama ng loob sa pagitan ng 8 Great God Eyes na makabuluhang nawala.
Magkakaroon sila ng ilang maliliit na pag-aaway ngayon. Isang lalaki at dalawang babae ang nakatayo sa madilim na kawalan. Tara at tingnan natin ang mundo sa labas. Niyakap ni Francis ang dalawang babae at ngumiti sa paghihintay. Ang ancient desolate realm of gods ay inilagay sa tamang landas, at maaari siyang umalis ng hindi nababahala. Gayunpaman, para sa mundo sa labas, lahat ng nasa fan universe ay peke. Kung sinubukan nina Quincy at Angelica na pumasok sa kabilang mundo na ito nang walang paghahanda, mawawala na lang sila. Ngunit nakaisip na ng paraan si Francis. Namanan niya ang lakas ni Fangu, at mayroon na siyang lakas ng isang eksperto sa creator. Aalis na tayo. Medyo nasasabik si Angelica. Siya ay hindi kapani-paniwalang mausisa tungkol sa hindi kilalang at bagong-bagong mundong ito. Magiliw na ngumiti si Quincy at tahimik na tumingin kay Francis. Habang magkasama sila, wala siyang pakialam kung saan sila pupunta. Dahil naghahanda si Quincy na lisanin ang mundong ito, matagal na siyang pumili ng kahalili at ipinagkatiwala sa kanila ang Destiny Origin. Meow meow. Ang mga mata ng maliit na magnanakaw na pusa ay kumikinang na para bang nais nitong dambungin ang lahat ng mga kayamanan ng bagong mundong ito. Oo, ang munting boss ang magnanakaw ay wala rin sa mood na manatili sa fan universe at gustong umalis kasama si Francis. Gagamitin ko ang batas ng samsara para muling magkatawang tao. Hindi magtatagal bago tayo muling magkita. Matigas na sabi ni Francis. Ito ang naging solusyon niya. Ipapasok niya ang mga kaluluwa ng dalawang babae at ang maliit na boss ang magnanakaw sa cycle ng reinkarnasyon ng labas ng mundo upang sila ay maipanganak na muli. Sa ganitong paraan, sila ay magiging tunay na buhay na nilalang sa kabilang mundo. Medyo ayaw ni Francis na gawin ito, ngunit isa lamang itong reincarnation. Malapit na silang magkita muli. Hindi ko gaanong naiintindihan ang samsara daw ng outside world. Munting boss ang magnanakaw, kung magre-reincarnate ka sa isang tao, huwag mo akong sisihin. Biglang tumawa si Francis. Kung isang araw, mababalik ng isang tao ang mga alaala ng kanilang nakaraang buhay at matuklasan na sila ay naging isang pusa, tiyak na imposibleng tanggapin. Meow meow. Napangisi ang munting boss ang magnanakaw at nagsimulang magkumpas bilang reklamo. Sa worldview ng pusa, ang pusa ang pinakamagaling. Umaasa itong maipanganak muli sa bagong mundo bilang isa sa mga boss ang hinangaan nito. Talagang ayaw nitong muling magkatawang tao sa katawan ng isang tao. Tara na. Binuksan ni Francis ang kanyang mga mata, ang kaliwang mata ng dreams at ang kanang mata ng heavenly daw. Isang kataas-taasan at hindi malinaw na kapangyarihan ang lumusob sa kawalan, na bumubuo ng isang madilim at baluktot na daanan na walang katapusan. Whoosh! Ang grupo ay pumasok sa siping ito. Ang isang punto ng liwanag sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa walang katapusang madilim na daanan na ito. Sa pagpasok sa bagong mundong ito, iniskan ito ni Francis gamit ang kanyang divine sense sa antas ng Creator. Natuklasan niya na may mga tala ng mundong ito sa alaala ni Fango. Mabuti, ang Alakshana World. Matapos matiyak na siya ay nasa mundong ito, ginamit ni Francis ang kanyang dream power para makapasok sa underworld ng Alakshana World. Matapos masanay sa mga gawain nito, nagsimulang pumili si Francis ng mga lugar para sa muling pagkakatawang tao, pagkatapos nito ay pina-reincarnate niya ang mga babae at pusa. Si Francis ay medyo maingat dito. Kung pinili niya ang maling lugar upang muling magkatawang tao, ang mga resulta ay magiging masyadong trahedya upang makita. Inayos niya ang hanay ng reinkarnasyon ng dalawang babae at ng pusa sa isang napakaliit na rehiyon. Bilang karagdagan, naglagay siya ng dream mark sa kanilang mga kaluluwa upang mahanap niya ang mga ito sa hinaharap. Pagkatapos noon, gumawa si Francis ng sarili niyang pagpili at muling nagkatawang tao. Dahil ito ay isang bagong mundo, kailangan niyang magsimula sa simula. Si Quincy at ang iba pa ay mangangailangan ng oras para makabawi at hindi agad mabawi ang kanilang mga alaala. Kaya, nagpasya si Francis na muling magkatawang tao para lumaki siyang magkasama. Ang pinakamalalim na bagay sa mundo ay hindi mga pangako ng walang hanggang pag-ibig o mga alaala na inukit sa mga buto. Ito ay pagsasama.
Sa Alakshana World, pagkaraan ng ilang panahon, si Francis ay nagkamalay, at unti-unti, lahat ng uri ng alaala ay nagsimulang lumitaw. Pagkaraan ng mahabang panahon, naalala ni Francis ang lahat. Bagong mundo, darating ako. Si Francis ay labis na nasasabik. Hindi tulad ni na Quincy, Angelica, at ang munting Paz ang magnanakaw, namanan niya ang kapangyarihan ni Fango, kaya tunay na umiral siya sa bagong mundong ito. Kaya, napanatili niya ang kanyang mga alaala at pinakapangunahing enerhiya. Ngunit hindi nagtagal pagkatapos magising si Francis, napagod siya at natulog ulit. Tutal, nasa sinapupunan pa siya. Hindi mapakali si Francis na mag-alala tungkol doon at natulog lang at nagising at natulog. Isang araw, nakaramdam siya ng kirot at hindi napigil ang sumigaw. Ngunit sa mga tagalabas, ito ay ang maugong na panaghoy ng isang sanggol. Sinuri ni Francis ang mga kasangkapan sa silid at ang damit ng mga kasambahay at nagpasya na hindi siya nagkamali. Sa sandaling ito, isang nasa katanghaliang gulang na babae na may nakakaakit na kagandahan ay nagbukas ng kanyang mga binti at pagkatapos ay sumigaw sa pananibik, ito ay isang young master, isang young master. Si Francis ay medyo napahiya, ngunit wala siyang gaanong pakialam. Ilang sandali pa, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng brown na roba ang sumugod sa silid at winalis ang sanggol. Ang kanyang pagod at determinadong mga mata ay lumambat sa pagmamahal. Anong uri ng pangalan ang dapat ibigay ni Abner sa kanyang anak? Kinandang ng nasa katanghaliang lalaki ang sanggol habang umaakyat sa kama. Marahan niyang hinimas ang pawis na babaeng nakahiga dito, sinimulan niyang talakayin sa kanya ang pangalan ng kanilang anak. Hanford ba ang apelyido ko? Kung gayon, dapat ko lang gamitin ang aking orihinal na pangalan. Sa ideyang ito sa isip, ginamit ni Francis ang kanyang dream daw na enerhiya upang maimpluwensyahan ang mga iniisip ng lalaki. Bakit hindi natin siya tawaging Francis? Isang ideya ang lumitaw sa isipan ni Abner, at agad niya itong ibinaba. Mahusay. Tawagin natin siyang Francis, Francis. Ang magandang babae ay nagbigay ng isang magiliw na ngiti. Ang balita ng kapanganakan ni Francis ay mabilis na kumalat sa buong South Cloud City. Ito ay dahil ang kanyang ama ay ang patriarch ng Hanford clan at ang Panginoon ng South Cloud City. Sa paglipas ng panahon, ang pangalawang anak ng Panginoon ng lungsod, si Francis, ay 7 taong gulang. Ang mga inapo ng angkan ng Hanford ay tatahakin lahat sa landas ng paglilinang, at si Francis ay walang pagbubukod. Ang mga inapo ng angkan ng Hanford ay may mga eksperto na magtuturo sa kanila at tatanggap ng pinakamahusay na paggamot, isang bagay na hindi matatanggap ng mga ordinaryong pamilya. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, nagsimulang lumaktaw si Francis sa klase. Sa totoo lang, isang araw lang ang kailangan ni Francis para maalala ang lahat. Ang minor cultivation na ginawa niya sa 2 at 3 araw ay sapat na para maabot niya ang 7th antas ng Ascendant Spirit Realm, katumbas ng 7th level ng Ascended Realm sa Ancient Desolate Realm of Gods. Kung talagang gusto ni Francis na makalusot, hindi na siya mangangailangan ng mahabang panahon para mabawi ang kanyang paglilinang sa antas ng tagapaglikha, maging isang pag-iral na magpapanginag sa buong Alakshana World. Ngunit ito ay walang kabuluhan kay Francis. Medyo interesado lang siya sa sistema ng paglilinang sa mundo, kaya sinubukan niya ito para sa kanyang sarili. Ang mga sistema ng paglilinang ng maraming mundo ay halos pareho, ngunit natuklasan ni Francis na ang mga pamamaraan ng paglilinang ng mundong ito ay mas kumpleto at mahigpit. Nangangahulugan ito na, para sa mga eksperto sa parehong antas, ang isang eksperto ng Alakshana World ay dudurog sa isang eksperto ng Fan Universe. Siyempre, hindi interesado si Francis dito. Gusto niyang mamuhay ng mabagal at maaliwalas, at pagkaraan ng ilang oras, hahanapin niya sina Quincy, Angelica, at ang Paz ang magnanakaw. Si Francis ang pangalawang anak ng Panginoon ng lungsod at nagtataglay ng hindi kapani-pani walang talento sa paglilinang, kaya natural siyang pinagmamasdan. Ang mga alingaw-ngaw ng kanyang madalas na pag-alis, kung gaano siya kadalang magtanim, at ang kanyang catamaran ay mabilis na kumalat sa South Cloud City.
Ang mga alingaw-ngaw ay naging mas pinalaki habang kumalat ang mga ito, at para sa maraming tao sa loob ng lungsod, si Francis ay tiyak na magiging ilang hedonistic na walang kabuluhan sa malapit na hinaharap. Ang iba pang dakilang angkan ng South Cloud City ay labis na natuwa nang marinig ito. Maging ang mga paksayon sa loob ng angkan ng Hanford na nakikipagkompetensya sa Panginoon ng lungsod ay tuwang-tuwa. Siyempre, si Francis ay hindi tunay na ignoramus na marunong lamang maglaro. Ang landas ng paglilinang ay hindi gaanong interesado sa kanya, ngunit siya ay lubhang interesado sa iba pang mga bagay. Halimbawa, pagpino ng mga table tasks, pagpapanday ng mga armas, pagbuo ng mga arrays at mekanismo, mga puppet. Sa kanyang huling buhay, si Francis ay may disenteng talento sa ibang mga larangang ito, ngunit siya ay nagmamadali upang linangin na wala na siyang oras para sa anumang bagay, na naging dahilan upang masayang ang lahat ng talentong ito. Isang araw, pagkatapos mag-aral ng array sa loob ng kalahating araw, nagpasya si Francis na magpahinga sa isang pavilion. Sa sandaling ito, dumating ang dalawang kabataang nakadamit ng marangya. Nang makita si Francis, ngumisi sila. Silang dalawa ay mga anak ng nakatatandang tiyuhin at nakababatang tiyuhin ni Francis. Mayroon silang pinakamahusay na talento para sa paglilinang sa angkan. Kuya Francis, magmadali sa martial arts ground. Sinabi ni Instructor Lin na kung hindi ka pupunta siya upang makipag-usap sa Panginoon ng lungsod. Sinabi sa amin ni Instructor Lin na kailangan ka naming ibalik kahit anong mangyari, kahit na nakatali ito. Nagsalita sina Benji at Miggy na parabang sila ay lubhang nababagabag habang sila ay unti-unting lumapit kay Francis at gumawa ng isang nakakaanyaya na kilos. Bagamat sila ay mga bata, natural na kinuha nila ang saloobin ng malakas na pambubuli sa mahihina. Itali mo ako. Nagtaas ng kilay si Francis at kumuha ng whip type na sandata mula sa kanyang interspatial dimension. Pasulong, binaril ni Francis sa pagitan nina Benji at Miggy. Whoosh! 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 Mabilis na umikot si Francis sa mag-asawa. Sa pamamagitan ng paghila ng letigo, hindi nagtagal ay napagapos niya sina Benji at Miggy. Paano niya tayo tinali? Tumawag si Miggy nang may alarma. Hindi ko alam. Medyo nalilito si Benji. Pareho silang mas matanda kay Francis at sa mas mataas na cultivation, ngunit bago pa man sila makapag-react, itinali na sila ni Francis. Francis, huwag kang pumunta. Bilasan mo at bitawan mo kami. Ako, si Benji, humihingi ng patas na laban sa iyo. Tumawag si Benji. Bilasan mo at bitawan mo na kami. Si Miggy ay labis na hindi kumbinsido. Marami kayong pinag-uusapan. Ipagpatuloy mo ito at huhuberin kita ng mga damit at hahayaang tingnan ka ng lahat ng lalaki at babae ng lungsod. Humikab si Francis habang casual na nagbanta. Agad na tumahimik sina Benji at Miggy. Kahit bata pa sila, naiintindihan pa rin nila ang tungkol sa mga lalaki at babae. Kung ang kanilang mga hubad na katawan ay nakalantad para makita ng mga batang babae, hindi nila magagawang itaas ang kanilang mga ulo sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kalimutan mo na, dapat ko munang habarin ang mga damit mo para makaiwas sa susunod. Dagdag ni Francis. Kuya Francis, naiintindihan ng iyong nakababatang kapatid ang kanyang mga pagkakamali. Sa hinaharap, susundin namin ang anumang sasabihin mo. Agad namang nagmakaawa si Miggy, na 13 taong gulang. Brother Francis, ang iyong nakababatang kapatid ay handang maglingkod sa iyong bek at tumawag. Si Benji ay tama rin na natakot kay Francis. Isang young master ng ari-arian ng City Lord na hinuberen at nakatali. Imposibleng isipin niya ang gayong kahabag-habag na tanawin. Nang matakot kay Francis sa murang edad, naramdaman nilang dalawa na hindi pa nila nakilala ang isang napakasamang tao noon. Tatakutin at tatakutin ni Francis ang lahat ng bata na nagtangkang gumawa ng gulo para sa kanya sa ganitong paraan. Pagkatapos, sa tuwing makikita nila si Francis, sila ay magiging sobrang magalang at magalang. Kapag nagpasya si Francis na maghinay-hinay, may darating pa nga para pagsilbihan siya at magpapamasahe pa sa kanya. Kung hindi nila sinasadyang masaktan siya, maaari talaga silang mahubaran at igapos para makita ng lahat.
Isang araw, biglang may naramdaman ang dream origin sa kaluluwa ni Francis at nanginag. Parang pamilyar ang pakiramdam. Iniisip ko, si Quincy ba, Angelica, o ang munting pas ang magnanakaw? Bulong ni Francis sa sarili habang tumatayo. 1575. Sa sandaling ito, ang dream origin sa kaluluwa ni Francis ay nakakaramdam ng pamilyar na enerhiya at bahagyang nanginginig sa pinakamaikling sandali. Kuya Francis, anong problema? Ang mga nakatatandang anak ng angkan na nag-aalaga kay Francis ay nanginginig at agad na nagtanong. Iniisip nila kung hindi ba sila naglagay ng tamang lakas noong nagmamasahe, na naging dahilan para hindi komportable si Francis at bigla siyang napatayo. Sa sobrang takot nila ay nanginginig sila. Ayos lang ako. Kalmadong ngumiti si Francis at humiga. Si Francis ay hindi nagmamadali. Kumpiyansa siya na malapit na silang magkita muli. Brother Francis, bukas ay taunang eksaminasyon. Kailangan mong mag-ingat. Si Instructor Lin ay naghihintay para sa pagkakataong ito. Papuri na sabi ni Miggy. Si Francis ay madalas na tumalikod at hindi man lang pumunta sa training ground. Walang magawa si Instructor Lin. Pagkatapos ng lahat, si Francis ay anak ng Panginoon ng lungsod. Ngunit ang angkan ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa taunang pagsusuri. Kung hindi makikibahagi si Francis, ang kanyang mga marka ay magiging isang kapahamakan, at maaaring gamitin ni Instructor Lin ang pagkakataon na ipaalam sa kanyang mga superior. Sa totoo lang, hindi kapani-paniwalang hindi maganda ang pananaw ni Miggy sa mga prospect ni Francis, at umaasa siyang pagtatawanan siya pagdating ng panahon. Pagkatapos ng lahat, siya ay natakot sa pagpapasakop, ngunit siya ay hindi kapani-paniwalang nalilito. Paano iyon, kahit na mas mataas ang cultivation niya kaysa kay Francis, tumakbo pa rin si Francis sa paligid niya at itinali siya. Eksaminasyon. Naalala ni Francis na talagang may ganoong bagay, ngunit wala siyang gaanong pakialam. Siya ang reincarnation ng isang makapangyarihang eksperto sa antas ng Creator. Natatakot ba siya sa ilang simpleng pagsusuri? Ipinagpatuloy ni Francis ang kanyang pahinga. Kinabukasan, dumating si Francis sa klase. Sino to? Medyo gwapo siya. Isang batang babae na nakasuot ng floral gown ang tumitig kay Francis. Dahil napakadalang lumitaw ni Francis, maraming mga bata sa kanyang pangkat ang halos hindi nakilala siya. Siya ang anak ng Panginoon ng lungsod, ngunit huwag magpalinlang sa kanyang hitsura. May hawak siyang pilak na letigo sa kanyang baywang, at nabalitaan ko na gusto niyang itali ang mga tao dito at haborin ang kanilang mga damit. Tama, may narinig din akong ganyan. Nagtipon-tipon ang mga babae at nagbulungan sa isa't isa. Narinig ni Francis ang kanilang bulong sa sandaling pumasok siya, ngunit wala siyang pakialam, kahit na sinasadya niyang ipagmalaki ang pilak na letigo sa kanyang baywang. Agad namang nagkalat sa gulat ang mga nagdaldal na babae. Ilang sandali pa, pumasok ang isang matipunong lalaki. Ito ay si Instructor Lin. Sa pagpasok, si Instructor Lin ay nagulat nang makita si Francis, ngunit hindi nagtagal ay naalala niya na ito ang pangalawang anak ng Panginoon ng lungsod. Malamig siyang tumawa. Tila si Francis ay hindi nang ahas na laktawan ang pagsusulit, ngunit ano ang mahalaga? Sigurado siyang walang alam si Francis at makakakuha siya ng pinakamababang marka. Maya-maya pa ay dumating na ang ibang mga estudyante. Naipasa ni Instructor Lin ang mga test paper at pagkatapos ay nagbigay ng mahigpit na babala. Simulan ang pagsusulit. Kapag may nahuli akong nanlaloko, babawasin ko ang 20 puntos sa kanilang grado. Ang taunang eksaminasyon ay nahahati sa isang nakasulat na pagsusulit at isang pagsusulit sa labanan. Ang nakasulat na eksaminasyon ay pangunahing sumubok sa mag-aaral sa kasaysayan ng South Cloud City at ng Ashernet Kingdom habang sinusubok din ang kaalaman ng isang mag-aaral sa paglilinang. Matapos ibigay ang babalang ito, nagsimulang maglakad-lakad si Instructor Lin. Si Instructor Lin ay isang pinakamataas na eksperto sa Star Origin Realm. Kung sinubukang manloko ng maliliit na bata na ito, malalaman niya kaagad. Ang cultivation system ng Alakshana World ay halos katulad ng Fan Universe.
Ito ay nahahati sa Body Refining Realm, ang Ascendant Spirit Realm, ang 3 Chi Realm, ang Star Origin Realm, ang Divine Transformation Realm, ang Imperishable Realm, ang 9 Ranks of Chaos Heaven, ang 3 Heavens of Overflowing Origin, at ang World Realm. Ang kanilang katumbas na mga antas sa Fan Universe ay ang Consolidated Realm, ang Ascended Realm, ang True Spirit Realm, ang Origin Core Realm, ang Void God Realm, ang Mystic Light Realm, ang 9 Ranks ng True God, ang 3 Heavens of God Lord, at God. Ang pinakamataas na Star Origin Realm Instructor na si Lin ay isang Origin Core Realm Sovereign Lord sa mga termino ng Fan Universe. Ang antas ng dimensyon kung saan naninirahan ang South Cloud City ay napakalapit sa Ancient Desolate Realm of Gods ng Fan Universe. Karamihan sa mga bata sa paligid ni Francis ay nasa 3 Chi Realm, na siyang True Spirit Realm ng Fan Universe. Ang True Spirit Realm ay nahahati sa True Human, True Mystic, at True Lord habang ang 3 Chi Realm ay nahahati sa Azure Chi, Blue Chi, at Violet Chi. Naabot lang ni Francis ang unang antas ng Azure Chi Realm. Siya ang may pinakamababang cultivation sa kanyang grupo, ngunit siya rin ang pinakabata. Kinuha ni Francis ang test paper at iniskan ito. Masyadong simple. Bilang anak ng Panginoon ng lungsod, maaari niyang tingnan ang bihirang pavilion ng libro ng lungsod kung kailan niya gusto. Dahil sa kanyang kakayahan, matagal na niyang kabisado ang nilalaman ng buong aklatan. Swish! Swish! Kinuha ni Francis ang kanyang brush, pinaikit ni Francis ang kanyang mga mata at nagsimulang magsulat. Makalipas ang mga 5 minuto, ibinaba ni Francis ang kanyang brush, ipinikit ang kanyang mga mata, at umidlip. Malamig na ngumuso si Instructor Lin. Sa kanyang pananaw, mabilis na ibinaba ni Francis ang kanyang brush dahil napakahirap niya sa mga tanong. Hindi siya nakasagot sa alinman sa mga ito, sumuko na lang siya. Pero nanlamig ang mga mata niya. Habang maingat na sinusuri ni Instructor Lin ang papel ni Francis, namutla siya. Natapos na ni Francis ang lahat ng mga tanong, at sa isang casual na tingin lamang, masasabi niya na ang lahat ng mga sagot ay ganap na tama. Kailangang mapagtanto ng isa na ang mga bata sa paligid niya ay hindi pa nakasagot sa 10 tanong, at lahat ng kanilang mga kilay ay nakakunot sa pag-iisip, ngunit si Francis ay tapos na. Ang mas nakakagulat kay Instructor Lin ay ang pagsulat ni Francis ay may kaakit-akit na katangian. Tila naglalaman ang mga ito ng malalalim na lihim at prinsipyo na hindi niya maintindihan. Paano kaya ito? Siguradong nanloloko siya. Napaungol si Instructor Lin sa loob. Ngunit paanong ang isang Azure Chi Realm na bata ay mandaye sa kanyang harapan nang hindi niya napapansin? Nang walang matibay na ebidensya, hindi nang ahas si Instructor Lin na padalos-dalos na akusahan ang anak ng Panginoon ng lungsod. Ngunit kung hindi siya nanloloko, paano kaya nasagot ni Francis ang lahat ng mga tanong ng napakabilis at tumpak? Kung tutuusin, 100% daw ang natanggap niya. Sa ganitong kabagabagan at kaguluhang estado, nagdusa si Instructor Lin sa panahon ng pagsusulit. Nang makolekta na ang lahat ng papel, pumunta ang grupo sa isang espesyal na lugar ng pagsasanay. Pagkatapos ng written test ay ang combat test. 10 gray metal na mga sipi ang nailagay sa higanting lugar ng pagsasanay. Susunod, kapag nabasa ko ang iyong pangalan, humakbang pasulong at pumasok sa automaton passage. Mamarkahan ka batay sa oras ng iyong pagkumpleto. Malakas na anunsyo ni Instructor Lin. Pinahahalagahan ng mga martial artist ang lakas, kaya mas pinapahalagahan ang combat test kaysa sa written test. Minamaliit ko ang batang ito. Siya ay malamang na nagbabasa ng maraming mga libro ng normal, ibig sabihin, ang kanyang kaalaman ay talagang disente, ngunit ang pagsubok sa labanan. Si Instructor Lin ay natatawa sa sarili. Sa loob ng automaton passage ay may mga traps, arrays, at automatons. Ang isa ay mangangailangan ng tunay na kasanayan upang malampasan ito. Ang mga automaton na iyon ay hindi nakikilala ang mga tao, kaya kahit na si Francis ay anak ng Panginoon ng lungsod, ituturing nila siya tulad ng iba. Wooly, Liam, Joey, Francis. Si Instructor Lin ay tumawag ng 10 pangalan, si Francis ay isa sa kanila. Humakbang ang 10. Ang ilan sa mga bata ay medyo kinakabahan, ngunit si Francis ay kalmado at naiinip.
Kumislap ang mga mata ng mga nasasakupan ni Francis. Gusto nilang makita kung gaano talaga kalakas si Francis. Ang mga hindi pa gaanong nakakakilala kay Francis ngunit nakarinig ng marami sa kanyang kawalang hiyaan ay lubos na masaya na maupo at panoorin siyang nabigo. Mabilis na pumasok ang 10 sa automaton passages nila. Isang puting ilaw ang dumaan sa katawan ni Francis, at pagkatapos ay isang mekanikal na boses ang nagpahayag, Azure Chi Realm Initial Level. Ang kahirapan ng pagsubok ay mag-aakma sa sarili sa paglilinang ng isang tao. Nagkaroon ng click at clanking mula sa passage. Maraming itim at matitigas na figure ang lumitaw, at pagkatapos ay tumahimik ang lahat. Mga otimat at bitag. Ngumiti si Francis. Hindi siya gaanong nakatutok sa cultivation sa buhay na ito, ngunit ang pagpino ng tableta, paggawa ng sandata, mga otimat, mga bitag. Naglagay siya ng makabuluhang pananaliksik sa mga paksang ito. Walang pag-aalinlangang pumasok si Francis. Agad na nagsimulang sumayaw ang mga automaton sa madilim na daanan. Sa lugar ng pagsasanay. Nagagawa niya ang anumang bagay sa kanyang katayuan bilang anak ng Panginoon ng lungsod, ngunit gaano siya kagaling, talaga. Hindi siya makapasa. I bet na lalabas siya sa entrance. Nang pumasok si Francis, marami sa mga bata ang nagsimulang magdaldalan. Marami sa mga ito ay hindi masyadong kilala si Francis at narinig lamang ang kanyang masasamang gawa. Ang isang taong napakasama sa gayong murang edad ay natural na tatanggihan. Gayunpaman, marami pa sa kanila ang naiinggit kay Francis, dahil hindi na niya kailangang mag-cultivate o pumunta sa klase at magagawa niya ang anumang gusto niya. May 80% pagkakataon na hindi man lang lumalabas ang bata. Bumantong hininga si Instructor Lin. Siya ay humakbang pasulong, ipinadala ang kanyang espiritual na kahulugan. Kung hindi makalabas si Francis, kailangan pa niyang pumasok at iligtas siya. Pagdating ng oras, marahas niyang punahin si Francis, kaya kahit na nakakuha si Francis ng 1 buong puntos sa written test, makakakuha siya ng 0 sa combat test, na ilalagay pa rin siya bilang pinakamababang scorer sa klase. Ngunit nang ipinadala niya ang kanyang espiritual na kahulugan, napagtanto ni Instructor Lin na walang tao sa automaton passage. Bakit walang tao sa loob? Nagulat si Instructor Lin. Sa sandaling ito. Hoy! Instructor Lin, ilang puntos ang nakuha ko? Isang batang tawa ang umalangaw-ngaw. Pagtingin niya, nakita niya si Francis na naglalakad palapit sa kanya. Napag-alaman na nang pumunta si Instructor Lin upang suriin ang daanan, si Francis ay nakapasa na. Hindi, nakapasa ka. Si Instructor Lin ay nabigla. Napatulala ang mga bata sa likuran, nakanganga ang mga panga sa gulat. Hindi pa ba ako lumalabas? Ngumiti si Francis at nagmukhang naguguluhan. Paano ka nakalabas? Ngumisi si Instructor Lin at agad na nagtanong. Ilang oras lang ang lumipas. Ang mga martial artist na may parehong antas ay mangangailangan ng hindi bababa sa 15 minuto upang makapasok sa automaton passage. Dahan-dahan lang akong lumabas. Si Francis ay may inosente at nalilitong tingin sa kanyang mukha. Sa totoo lang, pagkatapos makapasok sa automaton passage, natagpuan ni Francis ang kritikal na bahagi na nagpahinto sa paggana ng lahat ng bitag at automat sa loob hanggang sa may restart ang lahat. Hindi nakaimik si Instructor Lin. Hindi na niya naiintindihan kung paano makihalubilo sa 7 taong gulang na bata na ito, ngunit hindi na rin niya mapaparanasan muli si Francis. Nangangahulugan iyon na pinaghihinalaan niya si Francis ng pagdaraya, na hindi isang bagay na gusto niyang gawin ng walang matibay na ebidensya, dahil sa katayuan ni Francis. Tapos na ang pagsubok. Pagod na ako. Magpapahinga na ako. Nagunat si Francis at mabilis na umalis. Hindi nakaimik si Instructor Lin. Sa kanyang pananaw, random na isinulat ni Francis ang kanyang written test at casual na naglakad sa combat test. Paano siya napagod? Ang grupo ay naghintay ng isa pang 15 minuto, kung saan ang pinakatalino sa 10, si Joey, ay lumitaw, ang kanyang pulang mukha ay puno ng pananabik. Isang araw pagkatapos ng pagsusulit, inilabas ang mga marka. Ang pangalawang anak ng Panginoon ng lungsod, si Francis, ay nakakuha ng perpektong marka sa kanyang unang pagsusuri, na ikinagulat ng lahat ng Hanford Clan at South Cloud City.
Ang maraming mga batang martial at scholarly prodigy ng Hanford clan ay binigyan ng matinding stimulation ng kaganapang ito. Brother Francis, ang iyong nakababatang kapatid ay handang maglingkod sa iyong beck and call. Mangyaring, kailangan mong turuan ako ng iyong mga sikretong pamamaraan. Si Miggy ay may nasasabik sa kanyang mukha habang minamasahe niya ang mga binti ni Francis. Kuya Francis, kung may kailangan ka sa hinaharap, pakiusap, magtanong lang. Ang iyong maliit na kapatid ay lalakad sa apoy upang pagsilbihan ka. Ang mga batang iyon na sumunod lamang kay Francis dahil sa takot ay agad na nagbago ng kanilang saloobin at nagtrabaho ng walang reklamo. Walang ginagawa sa buong araw, kumakain lang, umiinom, at naglalaro ng hindi naglilinang, at nakakakuha pa rin ng perpektong marka. Sinong bata ang ayaw ng ganoong bagay? Ang ilan sa mga bata ay humiling pa na sumali sa posse ni Francis, ngunit sila ay itinulak palayo ng mas matandang pulutong ng mga alipin. Lumipas ang 6 na taon sa isang kisap mata, at si Francis ay 14 na ngayon. Sa araw na ito, ang pinagmulan ng pangarap sa kaluluwa ni Francis ay nanginginig muli sa hindi kapani-paniwalang tindi. Malapit lang. Agad na tumayo si Francis at umalis sa City Lord Estate. Kuya Francis, saan ka pupunta? Brother Francis, saan mo balak pumunta sa oras na ito? Isang grupo ng mga kabataan ang nagmamadaling sumunod. Ang mga dating alipin na ito ay malapit na sa 20 taong gulang, ngunit handa pa rin silang alagaan si Francis. Ang lungsod ng South Cloud ay ang pinakamaunlad na lungsod para sa 10-10 milyong li. Ang lungsod ay napakalawak at may mga gusali sa lahat ng uri ng mga estilo. Sila ay na-studded ng hindi mabilang na mga perlas at mga hiyas na lumiwanag na may nakasisilaw na ilaw. Kapatid na si Francis, kung gusto mo, sabihin mo lang sa iyong maliit na kapatid. Ang masayang tinig ni Benji ay nagmula sa tagiliran. Ang mga maliliit na kapatid na ito ay nakarating sa Violet Chi Realm ng 3 Chi Realm, at ang pinakamay talino, Miggy, ay nakarating pa sa paunang antas ng Star Origin Realm. Samantala, nadama nila na si Francis ay nasa asul na chi lamang ng 3 Chi Realm. Kahit na, ang grupo ay ganap pa ring masunurin kay Francis. Masasabi lamang ng isa na si Francis ay isang mahusay na gabay. Sa South Cloud City, walang nakakaalam sa pangalan ni Francis. Maraming mga tagabantay ng tindahan ang agad na nakagagalit nang makita si Francis at ang kanyang posse. Hindi sila masyadong nakikipag-ugnay kay Francis, ngunit alam nilang lahat ang kanyang mga nakamamatay na gawa. Sa mga tagalabas, ang mga batang masters na ito ay tiyak na hedonistic good-for-nothings, at kung ano ang nagpatatakot sa kanila na ang anak ng Lord ay sinasabing mahilig sa pagtali sa mga taong naghimok sa kanila at nag-alis ng kanilang mga damit. Ipinikit ni Francis ang kanyang mga mata. Sa loob ng kanyang kaluluwa, ang kanyang pangarap na pinagmulan ay patuloy na nanginginig. Ang panginginig na ito ay isang reaksyon sa kanyang pangarap na marka. Pagdating sa Alakshana World, iniwan ni Francis ang mga marka ng panaginip sa mga kaluluwa ng Quincy, Angelica, at ang maliit na pusa. Tila nasa South Cloud City. Masaya, nagpatuloy si Francis. Sa tugon mula sa kanyang pinangarap na pinagmulan, maaaring masubaybayan ni Francis ang eksaktong lokasyon ng marka ng panaginip. Nang lumingon siya rito at doon, tumindi ang reaksyon mula sa marka ng panaginip. Habang pinasa ni Francis ang isang elegante na itinayo na restoran, huminto siya. Ang isang nakatatandang may usher na nawawala ng isang braso ay kumakain at umiinom sa isang mesa sa tabi ng bintana. Sa kabuuan mula sa nakatatanda ay isang maliit na pilak itim na pusa na may nagniningning na mga mata na tulad ng mga mata. Little Thieving Cat. Ang isang sulyap ay sapat na para kay Francis upang matiyak na ito ang maliit na pusa ng pagnanakaw. Meow meow. Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay tumalon sa paligid ng mesa at paminsan-minsan ay ngumiti ang matanda. Tila siya ay naialiw sa paggalaw ng pusa. Mayroon na bang master? Naisip ni Francis ang kanyang sarili. Ngunit hindi ito mahalaga. Kapag may gusto siya, kukunin niya ito. Lamang nang pumasok si Francis sa restoran, tumalon ang pusa sa labas ng bintana at tumakas. Thieving Cat. Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay tumakas sa direksyon ni Francis, kaya lumipat siya upang ihinto ito.
Nakita ng iba pang mga kabataan na lumipat si Francis upang ihinto ang pusa at agad na lumipat upang palibutan ito. Meow! Itinaas ng maliit na pusa ang ulo nito, kumalas ang mga claws nito, at meowed. Naglagay ito ng isang cute at inosenteng hitsura na nagpabiye sa iba pang mga kabataan. Maya-maya, ang maliit na pusa ng pagnanakaw ay nakahanap ng isang puwang at tumakas. Gayunpaman, natanto ng maliit na pagnanakaw na, kung kailan ito makatakas sa pagkubkob, ang isang tao ay tumayo sa daan, Francis. Ngumiti si Francis habang tinitigan niya ang maliit na pusa. Para sa ilang kadahilanan, ang maliit na pusa ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pamilyar, at takot din, mula sa nakatitig na kabataan na ito. Meow meow. Biglang inalog ng maliit na pusa ang ulo nito at kinakabahan na sinubukan na tumakas. Sa sandaling ito, isang malakas na enerhiya ang sumabog mula sa restoran. Ang nakatatanda na may isang braso lamang ay lumipad sa isang Asher Flash. Mapahamak na pusa. Galit na sinulid ng nakatatanda sa kalapit na pusa. Sa sandaling ito, naintindihan ni Francis na ang taong ito ay hindi maliit na Panginoon ng pusa, at naintindihan din niya kung bakit ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay nagmamadali na tumakas. Ang mga kabataan ng Hanford clan sa tabi ni Francis lahat ay nanginginig. Ang nakatatandang ito ay nagmamay-ari ng isang kakilakilabot na enerhiya, at kahit na ang nakatatanda ay sinasadya na pigilan ito, ginawa pa rin itong nag-freeze ang kanilang dugo. Agad na sumugod ang nakatatanda sa tabi ng maliit na pagnanakaw ng pusa, isang hindi nakikita na enerhiya na nakabalot sa maliit na pusa ng pagnanakaw at hindi ito kaya ng paggalaw. Mapahamak na Katkat, talagang nang-ahas kang magnakaw ng mga bagay na ito ng matanda. Ang matandang ito ay magbubukas ng iyong tiyan. Ang mukha ng Asher robe na nakatatanda ay malamig at mahigpit, at ang hangarin na pumatay ay pinalaya niya ang maraming tao sa lugar. Meow meow. Malawak na bukas ang maliit na pagnanakaw ng pusa habang inilalagay ito sa isang kaawa-awang ekspresyon. Ngunit ang nakatatanda ay malinaw na hindi isang mabait na tao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi nagbago. Swish! Ang nakatatanda ay gumawa ng isang berdeng jade sword, 3 talampakan at 2 pulgada ang haba habang glimang na may malamig na ilaw. Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay nadama ang hangarin ng pagpatay sa matanda at ang mga buhok nito ay nakatayo sa dulo. Alam nito na nasaktan nito ang isang tao na hindi nito kayang bayaran. Meow meow. Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay sumulyap kay Francis at yowled. Kung hindi para sa pagkagambala ng posse ni Francis, madali itong makatakas, at napakalaki ng South Cloud City na hindi ito mahahanap ng nakatatanda. Magandang Ginoo, huminto ka. Ito ang aking pusa. Biglang idineklara ni Francis. Ang maliit na pagnanakaw ng pusa ay nagyelo, at pagkatapos ay inilagay ito sa isang nagpapasalamat na ekspresyon. Si Francis ay walang pasubali. Ang pusa na ito ay nagbago ng mga ekspresyon na napakabilis, at kahit na ito ay muling nagkatawang tao, ang masidhing kalikasan nito ay hindi nagbago. Sa katunayan, ito ay naging mas matapang. At ano ang mahalaga kung ito ay sa iyo? Ang nakatatanda ay sumulyap kay Francis at disdainfully spat. Ito ay walang iba kundi isang bata. Tulad ng sinabi nila, ang mga bagong panganak na guya ay hindi natatakot ng mga tigre. Ang batang ito ay talagang nais na makatipid ng isang pusa mula sa kanyang tayback. Ngayon ito ay magiging masaya. Ang anak ng Lord ay nagustuhan ng pusa na ito. Ang nakatatandang Asher na ito ay may isang malalim na paglilinang, at hindi siya tila isang madaling tao na makitungo. At kinikilala ko ang pusa na ito. Dumating ito noong nakaraang taon. Ito ba talaga ang pangalawang alagang hayop ng master? Ang nakapalibot na karamihan ng tao ay nagsimulang chismis. Mula sa enerhiya at pagpatay sa hangarin na pinalabas ng nakatatandang ito, tiyak na siya ay isang powerhouse. Ngunit ang katayuan ni Francis ay pambihira din. Ang nakatatandang Asher robe ay nakikinig sa chatter ng karamihan at naintindihan ang katayuan ni Francis. Karaniwan, maaaring siya ay nagbunga.
Pagkatapos ng lahat, ang Hanford clan ng South Cloud City ay ang pinakamalakas na angkan sa lugar, at ang ama ni Francis na si Abner, ay isang rurok na hindi mapakali na dalubhasa sa kaharian. Ang isang rurok na hindi mahuhusay na dalubhasa sa kaharian ay isang mystic light realm sagradong hari ng fan universe. Ngunit ang nakakagulat na pusa na ito ay nilamon ng isang napakahalagang bagay ng mga nakatatanda, kaya hindi niya mapigilan ang bagay na ito. Ito ay akin, kaya hindi ka pinapayagan na makapinsala sa isang buhok sa ulo nito, dahan-daang lumapit si Francis habang mahinahon niyang ipinahayag. Kapatid na Fang. Si Benji, Miggy, at ang iba pa ay tumawag. Maaari nilang sabihin sa isang sulyap na ang nakatatandang ito ay hindi isang tao na makagulo. Bagaman ito ang teritoryo ng angkan ng Hanford, malinaw na ang pusa na ito ay hindi alagang hayop ni Francis, at napakakaunting lupa ni Francis. Ang mga mata ng nakatatanda ay glimpse sa sorpresa habang tinitigan niya si Francis. Ang brat na ito. Biglang naramdaman ng nakatatanda na hindi niya makita sa pamamagitan ng batang ito ng mas mahina na paglilinang. Ngunit hindi lamang siya maaaring magbunga tulad ng ilang bata, at hindi niya mapigilan ang pusa na ito. Pinapayuhan ko ang young master na huwag kasangkot ang iyong sarili sa pag-iibigan na ito. Kung nais mo ng isang pusa, bibigyan ka ng matandang lalaki na ito ng maraming, sinabi ng nakatatandang Asher Robe na matandang. Sa mga salitang ito, hindi lamang siya ay hindi bumalik, ipinangako din niya na gantimpalaan si Francis. Kasabay nito, pinakawalan ng nakatatanda ang kanyang enerhiya, na umaasa na takutin ang batang ito. Isang mapangapi at matalim na enerhiya na naradiated mula sa kanyang katawan. Ang karamihan ng tao, na nakakaramdam ng isang masakit na pananaksak na presyon sa kanilang balat, ay pinilit na tumalikod. Ang taong ito ay hindi bababa sa kaharian ng Peak Star na pinagmulan, at siya rin ay isang dalubhasa sa Dao Dao. May tumawag sa alarma. Patuloy na sumulong si Francis, hindi nababahala ang kanyang ekspresyon. Tila hindi sapat ang maliit na enerhiya na ito upang matakot ang anak na ito ng Lord. Ang mga mata ng nakatatanda ay sumabog habang nagsimula siyang magpalabas ng mas malakas na enerhiya. Banal na pagbabago paunang antas. Ito ay katumbas ng walang bisa na hari ng fan universe. Ngunit si Francis ay nanatiling hindi nababahala na parang hindi siya maapektuhan. Ang nakatatandang clenched ang kanyang mga ngipin at pinakawalan ang mas maraming enerhiya. Banal na pagbabago sa gitnang antas. Banal na pagbabagong anyo ng pagbabagong anyo. Kumpletuhin ang banal na pagbabago. Isang hakbang lamang mula sa hindi mahahalagang kaharian. Kung naabot ng nakatatanda ang hindi mahahalagang kaharian, maituturing siyang isang dalubhasa sa rehiyon na kahit na ang angkan ng Hanford ay maaaring tumingin sa ibaba. Sa sandaling ito, ang presyon ng isang kumpletong dalubhasa sa pagbabagong anyo ng banal na naradiated mula sa katawan ng nakatatanda. At ang matanda ay kinokontrol ng maayos ang enerhiya na ito. Wala siyang pinatay, sinakiyan lamang sila. Boom! Ang mga manunood ay mabilis na umatras. Ang isang kumpletong banal na dalubhasa sa pagbabagong anyo ng Taybak na si Dao ay napakalakas na kahit ang kanilang mga kaluluwa ay nasaktan. Ang kalapit na maliit na pagnanakaw ng pusa ay nanginginig, ganap na sinaktan ng pipi sa takot. Ngunit ang mas malapit na Francis ay ganap na hindi maapektuhan. Ang batang ito ba ay may suot na kataas-taasang kalidad na nagtatanggol na banal na artifact? Nagninilay ang nakatatandang Asher Robe, at pinakawalan niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang masuri niya si Francis. Sa sandaling ito, nagsalita si Francis. Gusto mo akong takutin? Ang nakatatandang Asher Robe ay nakatitig sa pagkabigla sa mga mata ni Francis. Maya-maya, nagyelo ang kanyang katawan at nanginginig ang kanyang kaluluwa. Biglang naramdaman ng nakatatanda ang isang hindi mailalarawan na tindig mula kay Francis, tulad ng isang hari na nakatingin sa mundo, isang pagkatao na hindi maaaring salungatin. Nang tumingin siya sa mga mata ni Francis, naramdaman niyang blanko ang kanyang isip. Ngayon na siya ay tumingin muli, naramdaman ng nakatatanda na parang nakatingin siya sa kabataan. Nang hindi ito napagtanto, nagsimulang bawiin ng nakatatanda ang kanyang enerhiya. Natigilan ang karamihan.
Ang nakatatanda ay tila natatakot matapos tingnan ang mga mata ni Francis, at ang kanyang presyon ay ganap na nawala. Sa sandaling ito, ang mga mata ng nakatatanda ay sumabog. Habang tinitingnan niya ang batang ito, nakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na hindi mapakali. Mapahamak ito. Hindi ako naniniwala na ang Hanford clan ay magsisimula ng isang problema sa akin sa isang solong pusa. Sinumpa ang nakatatanda. Nakakahiya ba na matakot ng isang bata lamang? Ngunit bago pa man mag-strike ang nakatatanda, nagsalita si Francis, kung papatayin mo ang pusa na ito, walang sino man sa lungsod ng South Cloud ang makakatulong sa iyo na pinuhin ang isang kaluluwa na pinagmulan ng pil. Ito ay karaniwang isang bulong, ngunit ang isang tao ng malalim na paglilinang ng nakatatanda ay maaaring marinig ito ng malakas at malinaw. Sumabog ang isip niya. Paano niya nalaman na naghahanap ako ng isang refiner ng pil? At paano niya nalaman na kailangan ko ng isang kaluluwa na pinagmulan ng pil? Hindi tinig ng Azure-robed elder ang kanyang mga nagulat na katanungan. Bilang karagdagan, kung wala ang kaluluwa na pinagmulan ng pil, ang iyong mga sugat ay hindi kailanman ganap na pagalingin, at ang iyong paglilinang ay titigil sa hindi mahahalagang kaharian, idinagdag ni Francis bago masabi ng nakatatanda. Sa oras na ito, ang isip ng nakatatandang Azure-robed na nakatatanda ay naging blanko lamang mula sa kumpletong pagkabigla. Ang batang ito ay talagang natanto ang kanyang tunay na antas ng paglilinang. Oo, ang nakatatandang Azure-robed na ito ay nasa hindi mahahalagang kaharian, ngunit ang isang mapanganib na labanan ay humantong sa kanyang paglilinang na mahulog sa kaharian ng banal na pagbabagong anyo. Gayunpaman, maaari pa rin niyang mailabas ang malakas na enerhiya ng kanyang orihinal na antas ng paglilinang. Bukod dito, upang maiwasan ang hangarin ng kanyang mga kaaway, binago niya ang kanyang hitsura at itinago ang kanyang aura, kahit na ang pagbubuklod ng kanyang paglilinang sa Star Origin Realm. Ito ang tanging kadahilanan na ang nagnanakaw ng pusa ay nakawin ang kanyang mga sangkap ng tableta. Nagbibiro lang ako sa Young Master. Hindi ko inisip na ang Young Master ay magtataglay ng gayong banal na kapangyarihan at malutas bago ang panganib. Ang matandang ito ay dapat ipahayag ang kanyang tame time na paghanga. Nawala ang tibak ng nakatatanda, tulad ng ginawa ng Celio sa maliit na pusa. Ang karamihan ng tao ay flabbergasted. Walang inaasahan na bigla itong pagliko. Ang bibig ng maliit na pagnanakaw ng pusa ay agape. Ang paglilinang ng nakatatandang ito ay sobrang nakakatakot. Kahit na pinakawalan ito, hindi pa rin ito naglakas loob na tumakbo. Thwish! Agad itong umakyat kay Francis at nagsimulang kumilos tulad ng kanyang alaga. Sa likuran ni Francis, Benji, Miggy, at ang iba pa ay slack-jawed at malapad. Bagaman hindi nila alam kung ano ang nangyari, itinuring nila ngayon si Francis na may ganap na paghanga. Ang isang ito ay halos nasugatan ng pusa ng batang master. Mangyaring, payagan akong magsisi sa pamamagitan ng paggamot sa iyo sa isang pagkain. Ang Azure-robed elder ay gestured sa restoran at inaalok. 1577. Nagulat ang lahat ng manunood sa pagbabalikwa sa ugali ng matanda na nakasuot ng Azure. Ang ilan sa kanila ay nagbigay pa ng mga mapanuksong ngiti. Sa huli, sumuko pa rin ang elder na ito. Ang matanda ay malinaw na may sama ng loob at ganap na ayaw na umatras, ngunit ngayon, ang kanyang ugali ay ganap na bumalik, at siya ay nakangiti sa mayabang na si Francis. Hindi makita ng mga nasa mababang cultivation ang katotohanan, ngunit dahil ang South Cloud City ang pinakamaunlad na lungsod sa lugar, maraming eksperto ang nagtipon dito. Marami sa kanila ang nakapansin na may ibinulong si Francis sa matanda bago ang biglaang pagbabago ng ugali nito. Pumasok ang party ni Francis sa restaurant at umupo sa mesa ng elder. Agad namang naghatid ang isang waiter ng ilang set ng chopsticks, cups, at bowls. Ang matandang ito ay umiinom ng toast kay Young Master. Itinaas ng matanda ang kanyang tasa at ininom iyon. Nang makitang nalutas na ang sitwasyon, nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga tao. Sa loob-loob, napabuntong hininga sila sa pagtataka sa katotohanang pinili ng isang dalubhasa na mas mataas kay Francis na yumuko ang tuhod at ngumiti. Pagkatapos uminom ng alak, malamig na tinitigan ng nakaasol na elder si Francis.
Junior, paano mo nalaman kung sino ako? Ang matanda ay nagsalita ng mahina kaya ang kanyang mga salita ay halos hindi marinig. Siya ang numero 1 prodigy ng Azure City Sword Sect sa nakalipas na 1,000 taon, si Stephen. Gayunpaman, ilang buwan na ang nakalipas, ang Azure City Sword Sect ay napalibutan at nilipol ng isang pangkat ng kaaway. Ang mga elder ng Sword Sect ay nag-alay ng kanilang buhay upang madala siya sa kaligtasan, ngunit si Stephen ay tinugis pa rin ng mga puwersa ng pangkat ng kaaway na iyon, at nakarating lamang siya sa lugar na ito na may matinding pinsala. Ang kanyang matanda na anyo ay isang disguise lamang. Sa kanyang pananaw, tiyak na alam ni Francis ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, na nagpapahintulot sa kanya na hulaan na siya ay nasugatan at nangangailangan ng gamot. Ano ang maaaring maging napakahirap tungkol sa isang maliit na bagay? Kumpiyansa nang umiti si Francis habang humihigop ng kanyang alak. Wala siyang ideya kung sino ang matandang ito, ngunit malamang na hindi siya paniniwalaan ni Stephen kung marami siyang sasabihin. Siyempre, kung talagang gusto niyang malaman kung sino ang matandang ito, talagang magiging simple ito. Ang malamig na mga mata ni Stephen ay kumikinang sa panghahamak. Malinaw na naniniwala siya na masyadong mataas ang tingin ni Francis sa kanyang sarili. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay agad na nagsimulang sumigaw at kumpas na parang papuri kay Francis. Sa kasalukuyan, sa pamamagitan lamang ng pagsunod kay Francis makakaligtas ito. Ang maliit na pasang magnanakaw ay gumugol ng ilang oras sa South Cloud City, kaya alam nito ang kaunti tungkol sa katayuan ni Francis. Dahil gusto ni Francis na gawin itong kanyang alagang hayop, susundan ng maliit na pasang magnanakaw si Francis. Marahil ay nakawin pa nito ang ilan sa mga kayamanan ng ari-arian ng Panginoon ng lungsod. Young Master, maaari kong ibigay sa iyo ang pusa, ngunit mangyaring tulungan mo ako sa aking problema. Huminto si Stephen sa pag-aaksaya ng oras kay Francis at dumiretso sa punto. Gusto mo bang tulungan kita sa pamamagitan ng pagkuha ng bagay na ninakaw ng pusa mula sa iyo at paghahanap ng taong magpapadalisay ng Soul Origin Purging Pill para sa iyo? Direktang nagtanong si Francis kung tama ang kanyang hula, malamang na ninakaw ng magnanakaw na pusa ang mga sangkap para sa Soul Origin Purging Pill kung hindi magiging nagmamadali ang elder. The Soul Origin Purging Pill. Parehong nagulat sina Benji at Benji. Hindi ba ito ay isang maalamat na grade 6 high class na gamot? Kahit ang ari-arian ng Panginoon ng lungsod ay hindi nagkaroon ng maraming gamot sa antas na ito. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto nila na ang Stephen na ito ay higit na kakilakilabot kaysa sa inaakala nila. Sa Alak Shayna World, ang mga gamot ay nahahati sa mga grado na tumutugma sa mga antas ng paglilinang. Ang grade 6 ay katumbas ng Unperishable Realm. Mas lalo silang nakaramdam ng paghanga kay Francis ngayon. Talagang nagawa niyang patahimikin ang isang tulad ni Stephen at batiin siya ng nakangiti. Gayunpaman, ang Soul Origin Purging Pill ay isang grade 6 high class na gamot. Mayroong ilang mga pill refiners sa South Cloud City na kayang gawin ito, at ang kalidad at pagkakataon ng tagumpay ay hindi masyadong mataas. Bahagyang umiling si Francis. Nanlalabo ang mga mata ni Stephen. Natural na naiintindihan niya, ngunit kailangan niyang tumaya. Kung hindi, ang kanyang katawan at kaluluwa ay mananatiling sugatan, at ang kanyang landas sa kalsada ng martial arts ay malamang na dito magtatapos. Ang kaisipang ito ay nagdulot ng galit at layuning pumatay sa puso ni Stephen. Nais niyang maghiganti, hindi mamuhay sa takot, patuloy na tumatakas mula sa mga humahabol sa kanya. Ngunit may paraan ako para makuha ka ng dekalidad na Soul Origin Purging Pill, biglang sabi ni Francis. Kaagad na itinaas ni Stephen ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nalinis ng pagkabigo, pagpatay ng layunin, at galit. Ang Soul Origin Purging Pills na may ordinaryong kalidad ay hindi lubos na makapagpapagaling sa kanyang mga pinsala, ngunit ang mga dekalidad na tableta ay nagkaroon ng pagkakataon. Kung may kailangan si Young Master, mangyaring magsalita. Bumalik sa normal ang mukha ni Stephen, at matalim niyang tinitigan si Francis. Napagtanto niya na ang batang ito ay hindi pangkaraniwan. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Maging lingkod ko, Mata Ray, na sagot ni Francis.
Ang mga mata ni na Benji at Miggy ay nagmulat, ang kanilang mga puso ay lumulukso sa kanilang mga lalamunan. Talagang hiniling ni Francis ang walang katulad na ekspertong ito. Kahit na si Francis ay anak ng Panginoon ng lungsod, hindi siya maaaring magkaroon ng lingkod ng Divine Transformation Realm, lalo pa ang Unperishable Realm. Pinaglalaruan mo ba ako? Galit na galit si Stephen, ang kanyang boses ay naging malamig at nakamamatay. Gusto ng isang bata lang na maging lingkod niya ang isang eksperto sa Unperishable Realm. Anong biro? Malamig niyang tinitigan si Francis. Kung tatanggi ang batang ito na maging mataktika, papatayin na lang niya ito, kunin ang kanyang mga sangkap ng gamot, at tatakas. Naramdaman ni na Benji at Miggy ang layunin ng pagpatay ni Stephen at nagsimulang manginig sa takot. Ang maliit na paws ang magnanakaw ay natakot din kaya nagtago ito sa likod ni Francis. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman kong napakaligtas ng ganito. Makikipag-usap ako mag-isa sa matandang ito. Hintayin mo ako dito. Tumingin si Francis sa mga kabataan ng Hanford clan sa kanyang tabi. Brother Francis, ikaw. Nanginginig ang boses ni Benji, ngunit bago pa siya makatapos, natahimik siya ni Stephen. Sumunod ka sa akin. Tutulungan kita sa tableta, at pagkatapos ay maaari mong isaalang-alang ang aking panukala. Kalmadong tumingin si Francis kay Stephen. Okay. Si Stephen ay nanatiling kainahinala, ngunit hindi rin siya nag-aalala na si Francis ay maglalaro ng ilang uri ng panlilinlang. Kasama si Francis sa tabi niya, kahit na dumating ang City Lord ng South Cloud City, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na walang ingat. Bago siya umalis, binuhat ni Francis ang maliit na paws ang magnanakaw, na naglalarong patay, at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglabas ng lungsod. Nagdilim ang mukha ni Stephen. Nag-iisa ang batang ito palabas ng lungsod. Hindi ba siya natatakot na patayin siya at ang pusa, kunin ang mga sangkap, at tumakas? Siyempre, ang mapagmataas na kahilingan ni Francis mula noon ay hindi sapat para gawin ni Stephen ang isang bagay na ganoon. Kung tutuusin, may pagkakataon na talagang makukuha siya ni Francis ng dekalidad na Soul Origin Purging Pill. Hindi nagtagal ay dumating ang dalawang lalaki at ang pusa sa isang maliit na ilog sa hilagang bahagi ng lungsod. Malago ang mga puno rito at kakaunti ang mga tao, kaya medyo liblib itong lugar. Sabi mo bibigyan mo ako ng tableta, kaya bakit tayo nandito? Kainahinalang tanong ni Stephen. Para pinuhin ang pill, agad na sagot ni Francis, at naglabas ng hugis dragon na violet na kaldero na natatakpan ng masalimuot na disenyo mula sa kanyang interspatial na dimensyon. Magpipino ka ng Soul Origin Purging Pill para sa akin. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakatulala na katahimikan, napagtanto ni Stephen kung ano ang nangyayari at namutla. Ang anak ng Panginoon ng lungsod ay hindi ang karaniwang mayabang na bata. Napakayabang niya na ang kapangahasan niya ay magiging sanhi ng pamumula ng langit. Ang A-Soul Origin Purging Pill ay isang grade 6 high-class na gamot. Ang isang ordinaryong grade 6 pill refiner ay walang kahit isang 10% pagkakataon na matagumpay na magpino ng isa, at ang pinaka-talented sa mga pill refiner na ito ay hindi bababa sa 500 taong gulang, ngunit ang karamihan ay ilang libo, kahit 10,000 taong gulang. Ngunit sinasabi ng binatilyong ito na magpipino siya ng isang grade 6 na tableta. Nanlamig ang mukha ni Stephen. Kung ito talaga ang sinadya ni Francis, baka patayin na lang niya ang manluloko na batang ito at pusa. Nanginginig ang munting paws ang magnanakaw. Ang batang ito ay malinaw na nagpapakamatay, at malamang na sumama ito sa kanya. Munting paws ang magnanakaw. Mahigpit na iniabot ni Francis ang isang daliri at tinusok ito sa gitna ng noo ng pusa. Natagpuan ng pusa na hindi kapani-paniwalang pamilyar ang porma ng address na ito, at ang daliri ni Francis ay gumalaw ng may mapanlinlang na bilis. Bago pa man ito subukang gumalaw, ang daliri ni Francis ay tumama. Isang malapit na hindi mahahalata na kulay panaginip na punto ng liwanag ang pumapasok sa kaluluwa ng maliit na magnanakaw na pusa at sa kaibuturan ng mga alaala nito. Ilang sandali pa, ang maliit na paws ang magnanakaw ay natigilan at nagsimulang manginig. Tumitig si Stephen.
Ano ang dahilan kung bakit biglang napunta sa ganito ang pusa? Habang tinititigan niya, mas napagtanto ni Stephen na ang pasang ito ay sumailalim sa isang malaking pagbabago, ngunit hindi niya masabi ng eksakto kung ano iyon. Biglang lumitaw ang isang tusong liwanag sa mata ng maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay tumalon sa balikat ni Francis at sinimulang suyuan siya. Bilisan mo at kunin ang mga sangkap ng tableta. Bahagyang ngumiti si Francis. Matapos kunin ang mga sangkap mula sa bibig nito, ang maliit na pasang magnanakaw ay tumitig kay Stephen at ngumiti. Manem. Malungkot ang mukha ni Stephen. Sa pagkakataong ito, wala na siyang nakikitang takot sa mga mata ng pusa, isang hindi maipaliwanag na pangungutya. Ang pusa na maaari niyang papatayin kanina ay parang may kakayahang gumapang sa kanyang ulo. Ano ang ginawa ng bata ngayon? Ngumisi si Stephen habang nakatingin kay Francis. Ngayon lang, itinusok ni Francis ang isang daliri sa noo ng pusa, ngunit ito ay nagdulot ng hindi nakikitang pagbabago sa pusa. Nang lumingon si Stephen, nakita niyang sinimulan na ni Francis na pinuhin ang tableta. My Soul Origin Purging Pill. Tumawag si Stephen. Napagpasyahanan niya na kung talagang aayusin ni Francis ang tableta, papatayin niya ito, ngunit ang pagbabago sa maliit na pasang magnanakaw ay naging dahilan upang makalimutan niya ang mga galaw ni Francis sa loob ng ilang sandali, na nagpapahintulot kay Francis na simulan ang proseso. Ano ang maaaring malaman ng isang teenager tungkol sa pagpino ng tableta? Kahit na ang mga pill refining masters ng South Cloud City ay hindi magagarantiya ng isang mataas na pagkakataon ng tagumpay, ngunit hindi bababa sa mayroong isang manipis na sliver ng pag-asa doon. Kung pinino ng batang ito ang tableta para sa kanya, wala talagang pag-asa. Ngunit si Stephen ay biglang naakit sa paraan ng pagpino ng tableta ni Francis. Maayos niyang hinahawakan ang mga sangkap, kahit dalawang bagay ang ginagawa ng sabay-sabay, pugiling at pagpino ng sabay. Sa isang sulyap, para siyang grandmaster. Kahit na hindi niya naiintindihan ang pill refining, nabighani si Stephen. Ang batang ito kaya talaga ay isang pill refining master. Si Stephen ay hindi sigurado. Ang batang ito ay nagbigay sa kanya ng napakaraming mga sorpresa, higit pa sa karaniwan niyang nakakaharap sa isang taon. Sa sandaling ito, nagsimulang lumabas ang madilim na asul na usok mula sa violet na kaldero. Sa pamamagitan lamang ng paghinga nito, naramdaman ni Stephen ang kanyang katawan na nanginginig sa kaganhawahan, isang malamig at malinis na sensasyon sa kanyang kaluluwa. Kaya niya talaga. Paulit-ulit na nagbago ang mukha ni Stephen, at umaasa siyang tumitig kay Francis. Iniisip niya na may kakaiba sa batang ito. Maaari pa nga siyang maging reinkarnasyon ng isang dalubhasa sa 9 ranks of Chaos Heaven, o marahil ay may nagmamay-ari ng ilang master. Matapos muling magkatawang tao sa mundong ito, nagsaliksik si Francis tungkol sa pagpipino ng mga tableta, kahit na sinubukan niya ang kanyang mga kamay sa pagpino ng mga table tasks. Gayunpaman, ang pinakamataas na pill na na-refine niya ay grade 5. Hindi pa siya nakapagpino ng isang grade 6, ngunit iyon ay higit pa dahil ang antas ng mga sangkap ay masyadong mataas para madaling makuha. Ngayong si Stephen ay naghatid ng isang set ng mga sangkap sa kanyang pintuan, si Francis ay sabik na subukan ang kanyang kamay. Bees. Ang asul na liwanag ay sumabog mula sa violet na kaldero, at ang nakakapreskong halimuyak na umuusbong mula dito ay naging sanhi ng panginginig at paglaki ng mga kalapit na halaman. Si Stephen ay lalong nasasabik. Naramdaman niya na malapit nang mabuo ang tableta sa loob ng kaldero. Ngunit sa sandaling ito, boom! Bang! Isang muffled boom ang nagmula sa kaldero. Ang takip ay ipinadala na lumipad sa gilid, at ang itim na usok ay nagsimulang tumaas. Ang pinaso ng mga labi ng tableta ay nagpakita ng kanilang sarili sa mga mata ni Stephen. Kabiguan. Umiling si Francis. Hindi pa niya napino ang mga gamot sa grade 6 noon. Ang pagkabigo sa kanyang unang pagkakataon ay medyo normal. Ngunit sa likod niya, ang mukha ni Stephen ay naging malamig at masama. Siguradong pinaglalaruan siya ng batang ito. Ang mga makinis at sinasanay na paggalaw ay pawang isang gawa.
Kung iisipin na naniwala siya na ang batang ito ay isang master, ang reincarnation ng isang eksperto. Anong biro? Isang nakakatakot na enerhiya ng sword daw ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Stephen, na umaagos patungo kay Francis. Sandali. Hindi pa ito nabigo. Agad na sumigaw si Francis. Dali-dali niyang kinuha ang takip at ibinalik sa kaldero. Hindi makita ni Stephen ang kakaibang enerhiya na pumipintig sa loob ng kaluluwa ni Francis. Kalokohan. Kukunin ko ang buhay mo ngayon, brat. Nagmura si Stephen. Siya ay nagdusa ng napakalaking kawalan dahil sa batang ito. Ang tableta ay umitim at pumutok, at sinusubukan pa rin ng batang ito na lokohin siya. Hindi siya maniniwala sa mga salita ni Francis. Tagumpay. Agad na inalis ni Francis ang takip. Isang madilim na asul na liwanag ang sumabog mula sa loob, na nagdala ng mahina at nakakapreskong malamig na enerhiya. Natigilan si Stephen, nanlaki ang kanyang mga mata. Tinitigan niya ang tatlong dark blue na tabletop sa kaldero, puno ng kaguluhan ang kanyang isip. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.